Salamat po, kapatid na Neville. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville. Salamat sa iyo ng marami. Magandang umaga, mga kaibigan. Isang ang pribilehiyo ang makaparito sa tabernakulo muli ngayong umaga para paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng salita at pananalangin sa mga may sakit. At ako may lubos na nagagalak sa araw na ito. At ako po'y talagang napahanga nung pagpasok ko rito. May isa pong kapatid na lalaki na lumapit sa akin at ang sabi, "Di ko po gustong maging katulad nung walang utang na loob na lalaking may sakit na ketong na pinagaling." Si kapatid na Wright po, ipinanalangin ko siya noon at siya pinagaling ng lubos ng Panginoon. At kanina po'y lumapit siya sa akin umiiyak para kamayan ako at nagsabi na nagnanais siya na pasalamatan ng Panginoon para sa pagpapagaling sa kanya. Minabuti niya talagang makabalik at para makapagpasalamat. Wala na po raw ang sakit. Siya'y ganap na magaling na ngayon. Tayo nga'y lubos ang pasasalamat sa mga patotoong tulad niyan. At Charlie, ikaw at si kapatid na Jeffries, kung gusto niyo po, pwede kayong mapunta rito sa unahan at maupo sa mga upuan na narito. At kayo may malugod na tinatanggap para di na kayo tumayo. Yung isa pang kapatid dyan at kapatid na Wood, sige po't pumunta lang dito. Ito po ang ilang bakante pa ng mga mauupuan para di na kayo tumayo pa. Sa palagay ko, may ilan pang bakante rito at sige, kayo nga'y malugod na tinatanggap na lumapit dito at maupo lang sa mga bakante rito. Tayo po'y nagagalak na sa palagay ko nabanggit na ito ng isang beses na. Natutuwa ako kapag may nagsasabi sa akin na pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Salamat po. Ako nga'y natutuwa kapag may nagsasabi sa akin na tayo pumasok sa bahay ng Panginoon. Yan nga ang pribilehiyo at kaligayahan ng isang Kristiyano, ang makapasok sa bahay ng Panginoon. Tumitingin nga ako sa paligid, nakikita ko ang marami sa mga kaibigan ko na naparito sa umagang ito, at ako'y talagang natutuwa ng lubos dahil dito. Natutuwa ako na makita sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Doe dito, na galing pa ng Ohio. Nakikita ko rin sina kapatid na lalaki at kapatid na babaeng Armstrong dyan sa bandang likod, na galing pa ng Ohio. Pagpalain din kayo ng Diyos, yan nga. At, tumitingin lang po ako rito sa paligid. Talagang marami kang makikita na minsan, mahirap alalahanin lahat ang kanilang mga pangalan. Kapatid na babaeng Hoover, nagagalak kami na makita kayo na makaparito sa umagang ito, na galing pa ng Kentucky, at sina Charlie at Nellie, kapatid na Jeffries at ang pamilya niya, at marami pa pong iba, na galing sa labas ng syudad. Kaya, heto po tayo na nag-aasam ng isang maluwalhating panahon sa Panginoon. Sa umaga pong ito, nag-aasam ng Diyos ay kakatagpuin tayo sa isang paraan na pagpapalain ng ating mga kaluluwa at magmiministeryo sa atin ng mga bagay na kailangan natin. At habang iginagala ko ang panganingin ko sa buong dako rito, kung tatawagin ko isa-isa ang lahat ng mga kaibigan kong mga narito, siguro iaabutin ako ng halos buong umaga kung babanggitin ko sila isa-isa. Napakainam na pakiramdam ang ibinubunsod sa akin na makabalik po rito sa simbahan, makita ang lahat ng mga taong naparito, makumusta sila. Ano pa kaya kapag naparoon na tayo mismo sa langit at magtatagpo-tagpo na tayo sa dako roon para sa maluwalhating panahon na yon ng walang hanggan, na walang hanggang magbubuklod-buklod sa isa't isa, sa palibot ng luklukan ng Diyos at ang mga pinakapagpapalay kamit na nating lahat. Tayo, sa dako roon, ay mapapasa kanyang wangis at kanyang larawan at ang kanyang espiritu ay mapapasa atin para siya mismo'y sambahin at paglingkuran ng walang hanggan na di na kailan pa makakaramdam ng kapaguran. Isipin niyo yun, wala po kayong maiisip na anumang ibang bagay na kahit pag gustong-gusto niyong gawin yun, ay hayat dumarating sa punto na napapagod din kayo sa paggawa nun. Charlie, sa paglagay ko'y, ikaw at ako yung pangangaso ng squirrel, yung higit na bagay na talagang gustong-gusto natin gawin. Kung ikukumpara, pero alam nyo, nakararamdam ka rin ng pagod sa paggawa nun. At ako po'y mahilig na bumagtas ng bundok. Naakyat ako ng mga kabundukan at babagtas doon. Pero ako man ay nakararamdam ng pagod doon kung minsan na gusto mong gumawa ng iba naman. At hilig ko ring magmaneho. Kung minsan, nakararamdam ako ng konting pagod at ngawit at parang kakaunting-kakaunti na lang ay aabot na sa sukdulang nerbiyos. Sasakay nga ako ng kotse ko at magmamaneho at nakahawak ako sa may manibela. Magmamaneho sa kalsada, umaawit, ako'y natutuwa na aking nasasabi ako'y isa sa kanila. O parang ganon, nakahawak sa may manibela at umaawit-awit at napapapadyak pa ng paa at napapalakas ng boses. At bueno, matapos ng ilang saglit, napapagod na ako at pagkatapos babalik na ako sa bahay at hayat may gagawin na lang akong iba. Pero pagdating sa sasambahin na ang Diyos doon sa bagong kaharian na yon, wala ngang anumang sandali sa dako roon na may kapaguran. Talagang laging pagpapala na tuloy-tuloy. Ayan nga't, tunay, binago na tayo sa oras na yon. Di po tayo katulad sa kung anong kalagayan natin ngayon. Iba na tayo roon. Mga ibang nilalang kumpara sa kung ano tayo sa oras na ito. Kaya nagagalak tayo.
May binubulay po ako. Di ko po alam kung nabanggit ko na ito, kung nasabi ko na ito o hindi pa. Si kapatid na Charlie, di pa katagalan, naroon ako sa Kentucky kasama siya. At sabi niya, kapatid na Branham, sa palagay mo sa millennium, ikaw at ako kaya'y makapangangaso pa ng squirrel? Sabi ko, sa palagay ko hindi na, Charlie. Sabi, pero ganun na lamang ang pagkahilig natin dito. Sabi, sa palagay mo ganun pa rin tayo kapag naroon na tayo sa millennium? Sabi ko, hindi na. Wala kasing anuman na mapapatay sa millennium. At sabi niya, pero kinahihiligan natin ito. Sabi ko, Charlie, isipin mo na lang na kunwari isa kang baboy. At pagkatapos, itinas ka ng antas na ikay naging mas mataas na nilalang, na naging tao ka na. Babalik ka pa ba na magnanais ka pang bumalik at maglulublob doon sa pagkahilig ng isang baboy? Sabi, hindi na. Sabi ko, kita mo, kaya't mas mataas na ang kalagayan mo kasi kumpara sa baboy. Ngayon, isa ka ng tao, kaya di mo nagugustuhin maging baboy pa. Sabi ko, ngayon, imultiplika mo yan ng maka10,000 ulit at yan ang magiging kalagayan mo kapag nabago ka na mula rito patungo dun sa magiging kung ano ka. Di mo na nanaisin na maging tao uli. Ganon nga. Ganoon ang pagiging isang bagay na binago na. Ako nga tuwang-tuwa na agad na binubulay pa lang ito, na malaman, balang araw, aangat tayo sa mas mataas na antas. Bueno, ngayon, kung loobin ng Panginoon sa susunod na linggo, ng mga, ako po'y luluwas, pupunta ng Wyoming, kasama ang isang malugod na kaibigan, o sa Idaho, kasama ang malugod kong kaibigan, si kapatid na Miner Argan Bright, sina kapatid na Clyde Sunmore, ang mga Christian businessmen. Sa kasunod na sanlinggo, yung sanlinggo pagkatapos nito pong kasunod na mula ngayon, sa ikapito, sasadya po ako sa Dallas, Texas, sa Voice of Healing Convention. At ang gabi po na ako ang magsasalita ay sa ikapito. At pagkatapos, babalik ako para magpunta sa Idaho kasama sina kapatid na Argan Bright at ang mga Christian businessmen. At siguro'y magdaraos ng isang gabi sa Minneapolis bago kami umalis. At pagkatapos ay isang agahan ng mga Christian businessmen. Kung loobin ng Panginoon, sa susunod na linggo ng umaga, gusto ko pong makabalik sana dito sa tabernakulo uli. At kung ilayon at kung ito'y kalooban ng Panginoon. At gusto ko pong mangusap tungkol sa paksang ito ng ang ipo-ipo sa loob ng hangin, kung loobin ng Panginoon. Kaya nga't nasa puso ko po ito ng buong sanlinggo. At nung isang umaga, maagang maaga, mga alas 4 ng umaga, nagising po ako at dumating sa akin ang kaisipan na yon. Nung araw na yon sa Kalbaryo. At gusto ko pong mangusap sa bagay na yan ngayong umaga. Noong araw na iyon sa Kalbaryo. At ngayon para sa pagbasa, bumuklat po tayo ng ating mga Biblia sa kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo sa ika-27 kabanata. At magsisimula tayo sa ika-27 talata at magbabasa ng ilang bahagi sa kasulatang ito para kumuha ng pambungad na tagpo. Pagkatapos, sisimulan na natin agad. At pagkatapos ng gawain ng pangangaral, haya't mananalangin tayo para sa mga may sakit. At mula nung huling beses dito, heto po't sinasariwa ko lang at binabalangkas ko po itong bago kong estilo sa pagmiministeryo. Ako po'y nakatanggap ng mas maraming tugon ng mga pagpapatotoo mula sa pagtitipon na yon kumpara sa mga idinaos ko ng mahabang panahon. Halimbawa na lang, na kinakailangan mong kaugnayin ng isang tao, kahit na gaano pang higit na supernatural ang naipakita. Pero kita niyo po, ang kagalingan nga'y dapat na nakasalalay roon sa pananampalataya ng individual. Ngayon, kung ang isang individual kasi may pananampalataya, at tapos makikita nila halimbawa, yung Espiritu Santo na dadako roon sa mga tagapakinig at magsasabi, ganito at ganong mga bagay ang nangyari, at siya nga rin, na ikaw ay ganito at ganoon ang pangalan mo, at bumiyahe ka pa mula sa ganitong lugar, at may ganitong bagay ka na nagawa, at heto't ganito ang mangyayari, at makikita nyo nga na ganoon ang pamamaraan. Pero ang dapat, yung individual na nakaupo riyan, ang dapat ay sa pagkakita niya roon, haya't sasabihin niya, tunay na ang Diyos ngayon, tinatanggap ko na ang kagalingan ko. Pero imbis na ganoon, sasabihin ng individual, sige po't patungan mo ako ng mga kamay at ipanalangin ako, nang sa gayon gumaling ako. Ano pat, ganyan kasi ang paraan na itinuturo rito sa Amerika, at mangyaring yan ang paniwala, at tunay namang nasa kasulatan yan. Pero makikita nga natin, sa Afrika at sa iba't ibang dako, sa minuto pa lang na may maganap na ganong bagay,
Yung buong mga tagapakinig ay talagang umaabot sila ng sabay-sabay. Tinatanggap nila mismo ang kanilang kagalingan dahil di naman naituro sa kanila yon. Kita nyo? Di sa kanila naituro yung pagpapagaling. At kaya naman, kapag nakita nila yung ganong bagay, may pagkabatid sila agad na may isang Diyos nga na buhay. At kung siya'y buhay, siya'y kataas-taasan sa lahat at siya'y nagpapagaling. At yun na yun, dahil yung paunang pagpapakita na patunay ay nailatag na. Yung unang pagkakalatag na siya ay tagapagpagaling at pinagagaling ang mga tao. Kaya naman, kapag nakita nila ang kanyang presensya na kumikilos sa kanyang iglesia, ayan nga't sasabihin nila, yun na yun. Yun ang kailangan natin. Pero dito nga sa atin ay tinuro sa atin magpatong ng mga kamay sa mga may sakit at mga bagay na tulad nun. Kaya di ganung kalakihan ang pagkilos nun sa Amerika. Ngayon, alalahanin po, sa susunod na linggo ng umaga, loobin ng Panginoon, ipababatid po ito ni Kapatid na Neville. Siya nga, at ang isang ipo-ipo sa loob ng hangin. Ngayon, binigyan po kayo ng kaunting panahon para bumuklat sa inyong mga kasulatan sa Mateo 27. Sige po't, simulan nating bumasa sa 27 talata ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ngayon, makinig po tayong maigi sa pagbasa. At dinala ng mga kawal ng gobernador si Jesus sa pretoryo at nagkatipon sa kanya ang buong pulutong. At siya'y kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ube. At sila'y nangagkama-kama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at sa kanang kamay niya ang isang tambo. At sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak na nagsisipagsabi, "Magalak, Hari ng mga Hudyo." At siya'y kanilang niluluraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. Nang siya'y kanilang malibak, ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang inilabas siya upang ipako sa krus. At paglabas nila'y kanilang nasalubong ang isang taong taga-Siren ng pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y sumulong na, dumating sa isang dako na tinatawag na Golgota, sa makatwid bagay, ang dako ng bungo. Pinainom nila siya ng alak na may kahalong apdo. Nang kanyang matikman, ay ayaw niyang inumin. At nang siya'y kanilang maipako sa krus, ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na pinagsapalaran nila. Nang sa gayon, ay matupad ang sinalita ng propeta. Tinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila, at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Sila'y nangagsiupo at binantayan siya roon, at inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat, "Ito'y si Jesus, ang Hari ng mga Hudyo." Nang magkagayoy, may dalawang tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at yung isa ay sa kaliwa. At sila na nangagdaraan ay nilibak siya, ay ginagalaw ang kanilang mga ulo, at nangagsasabi, "Ikaw na igigiba mo ang templo, at sa 3 araw ay iyong itatayo ito, iyong iligtas ang sarili mo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus." Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsisipagsabi, "Nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Kung siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisisampalataya sa kanya." Nanalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon. Kung siya'y ililigtas niya, sapagkat sinabi niya, "Ako'y anak ng Diyos." At yung mga tulisan na kasama niyang nangapako sa krus, kanilang minumura din siya, kanyang minumura. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, "Eli, Eli, lama sabachthani." Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At ang ilan na mga nakatayo roon, nang marinig nila ito ay sinabi, "Tinatawag ng taong ito si Elias."
At pagkaraay ang isa ay tumakbo at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias at siya'y ililigtas. Si Jesus ay muling sumigaw ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo ay nahapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nangabaak ang mga bato, nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal, at nangagpakita sa marami. Ang centurion nga at ang mga kasamahan niya, sa pagbabantay kay Jesus, nang mga kita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, ay lubhang nangatakot na nangagsasabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Atin na pong iyuko ang ating mga ulo pansumandali sa pananalangin. Panginoon, nalalaman po namin na Ikaw ay Diyos. At heto po, matapos naming basahin ng sagrado at banal na salita, nakikita pa rin po namin na ang iyong kalikasan ay di kailan nagbabago. Ikaw nga'y nananatiling Diyos sa tuwina. At mistulang ang si Jesus noong mga sandaling yun ay di makatatanggap ng tulong. Nahayon nga siya na dinakip ng mga masamang kamay at mistulang ginutaytay at tinuruan at nilibak at ipinako sa krus. Umaagos ang dugo, naghihingalo, at mistulang ang walang tulong kahit mula saan. Na ano pat, siya'y napasigaw sa sarili niya mismo. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero ikaw nga po'y gumawa sa sandali na wala nang anuman ang magagawa. Sa amin nga'y ipinaunawa, Panginoon, na kung may mga ilog man kami na di namin kayang tawirin, kung may mga bundok man kami na di namin kayang bagtasin, ang Diyos ay may special na ginagawa na di kayang gawin ng iba. Isa ka pong espesyalista sa paggawa, dahil nalalaman mo ang dahilan noong araw na iyon sa Kalbaryo. Ikaw, sa pagiging Diyos, na siyang walang hanggan, ay nalalaman na ang oras na iyon ay darating at darating mismo. Hayan nga't, nung iyon ay maganap, doon nga'y ipinakita mo na ikaw ay Diyos. Ipinakita mo kung sino talaga ang pinakamataas. Niyanig mo ang lupa, at ang mga banal na natutulog sa ilalim ng lupa ay lumabas. Iyong pinadilim ang araw na magmistulang gabi, na magdilim na parang gabi. Ano pat ipinapakita na ikaw nga'y Diyos, pero mistulang ang parang tahimik karoon ng matagal. Kami po nawa, base sa pangyayaring ito, ay mapag-unawa namin ang aral na ito, na hanggat lumalakad kami sa Espiritu, na pinangungunahan ng kamay ng Diyos, kahit na ano pamang bagay na para bang may mali, kung kami naman ay nakatuon sa Kalbaryo, ang Diyos ay magsasalita at magsasalita sa tamang oras, sa tamang sandali. Ngayon, Diyos Ama, umihiling po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at sa aming mga pagsalangsang. Amin pong hinihiling ang iyong Espiritu na pangunahan kami. Kami po'y mapangunahan katulad ng kalapati na pinangungunahan ng kordero. Kami po naway maging mapagtalima lagi, anuman ang sumapit sa amin, na yamang nalalaman ito, na ang Diyos ay kumikilos na ang lahat ng mga bagay ay mapabuti, at may pagkabatid na ang lahat ay magiging maayos. Ikaw po'y lumukob nawa sa gawaing ito. Dalangin namin na iyong ililigtas sila ng mga nasa kalagayan ng pagmimithi na maligtas at nagnanais talaga ng pagliligtas. Iyo pong punuin sila ng buhay na walang hanggan. Sila ng mga nag-aasam nito. Dalangin namin na iyong pagagalingin sila ng mga may sakit at may pagdadalamhati na mga pumarito na naghahanap ng kagalingan, at amin ka pong pinupuri dahil sa bagay na ito. Inihiling po namin ito sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas na si Jesus Kristo. Amen. Ngayon, sa ipangungusap ko sa umagang ito,
Inihiling po namin ang iyong atensyon sa teksto na pinili kong ipangusap nung araw na yon sa Kalbaryo. Mukha nga pong parang di ito napapanahon. Dapat nga ipang Biyernes Santo, pero ang Kalbaryo ay dapat na inaalala araw-araw. At marami na tayong narinig tungkol dito. Marami na rin tayong nabasa tungkol dito. Ipinapangaral na ito lagi ng mga ngaral. Simula pa nung simulaing panahon. Inaawit ng mga awit sa mga kapanahunan. Pauna ng sinalita ng mga propeta, 4,000 taon ang nakararaan bago yun mangyari. At ang mga propeta sa panahon ngayon ay tumuturo pabalik sa araw na yon nung mangyari ito. Napakahalagang araw po. Isa nga ito sa pinaka-importanting araw sa lahat ng mga araw na pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa lupa. At kung ganoon nga itong kahalaga sa sangkatauhan, itong Kalbaryo, sa palagay ko'y mainam para sa atin na magbalik tanaw roon at siya sa atin. Tingnan kung anong dulot noon sa atin. Dahil tiyak ko na sa huling panahon na ito na kinabubuhayan natin, talagang gustong-gusto nating masumpungan ang bawat kahalagahan ng Diyos na magagawa nating malaman. At lahat ng mga bagay na kaya nating sumpungan, narito po tayo para alamin ito, para makita kung anong nakalaan para sa atin, at kung ano mismo ang ginawa ng Diyos para sa atin, at makita ang bagay na ipinangako niya na gagawin para sa atin. At yun ang dahilan ng pagpunta natin sa simbahan. Yun mismo ang dahilan kung bakit nangangaral ang mga ngaral. Yun ang dahilan kung bakit niya pinag-aaralan at binubulay-bulay ang kasulatan at humihiling ng inspirasyon ay dahil siya'y hayag na lingkod para sa bayan ng Diyos. At ginagawa niya ang magagawa niya na makasumpong ng isang bagay na ipinangusap ng Diyos sa kanyang bayan. Isang bagay na makatutulong sa kanila. Siguro marahil ang kondenahin sila sa kanilang mga pagkakasala, pero bagay nga na makatutulong sa kanila na ibangon sila para itakwil nila ang kanilang mga pagkakasala at pagkatapos ay ibabangon sila para paglingkuran ng Panginoon. At nararapat lamang na yung mga bagay na yun ang sinisikap na masumpungan ng mga ministro. At ang araw na ito, sa pagiging mahalaga nito, isa po sa pinakadakilang mga araw. Sige po, tingnan natin ang 3 iba't ibang bagay kung bakit ang araw na ito'y napakahalaga sa atin. Magagawa nga natin magsabi ng mga nasa 100. Pero sa umaga pong ito, pumili lang ako ng 3 iba't ibang mahalagang bagay na malugod nating titingnan para sa susunod na ilang mga minuto na kahalagahan ng Kalbaryo para sa atin. At dalangin ko na kukondinahin nito ang bawat makasalanan narito ngayon. Na ibubunsod na ang bawat banal ay lumuhod, na magbubunsod sa bawat isa na may sakit na paigtingin pa ang kanyang pananampalataya sa Diyos at lumabas ng dakong ito na pinagaling na. Bawat makasalanan ay maligtas, bawat tumalikod sa pananampalataya ay bumalik at mahiya sa kanyang sarili, at bawat banal ay magbunyi at kamti ng bagong pagangkla at bagong pag-asa. Ang isa't dakila't importanteng bagay kung bakit ang Kalbaryo ay mahalaga sa atin at sa mundo ay tinuldukan nito ang katanungang dulot ng kasalanan nang minsa't lubusan sa lahat. Ang tao'y nasumpungan na nasadlak sa kasalanan. At ang kasalanan ay may kabayaran na wala sinumang tao ang may kakayahang bayaran nito. Ganon na lamang kalaki ang kabayaran na wala ni sinumang tao ang makapagbabayad sa hinihinging kabayaran na yon. Naniniwala ako na itinalaga yun ng Diyos na magkaganon mismo. Na ang kabayaran ay ganon na lamang kalaki na walang tao ang makapagbabayad doon. Para siya mismo ang gumawa nun, siya lang. Ngayon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat mismo tayo'y ipinanganak sa kasalanan. Inanyuan sa kasalanan. Pumarito sa mundo na nagsasalita ng kasinungalingan. Kung kaya naman, wala ni isa sa atin ng karapat-dapat o wala ngang mahanap ang kahit sino dito sa lupa na karapat-dapat. At ang kasalanan ay di nagsimula dito sa lupa. Ang kasalanan ay nagsimula sa langit. Si Lucifer, ang Diablo, ay hinatulang nilalang naroon dahil sa kanyang di pagsunod bago pa man siya bumagsak dito sa lupa.
Ang kasalanan ay nagsimula sa langit, kung saan inilagay ng Diyos ang mga anghel at iba pa sa siyaring batayan na kanyang inilagay ang mga tao, ang pagkaalam, ang punong kahoy ng pagkaalam, ang punong kahoy ng buhay, at ang punong kahoy ng pagkaalam, ng tao'y makapagpapasya ng sarili niyang pagpipili. At nung si Lucifer ay binigyan ng otoridad, na siya nga'y makapagpasya ng sarili niyang pagpili, hinangad niya na maging masigit pa sa Diyos. Doon nagsimula ang problema. At mayroong kabayaran na hinihingi dahil sa pagkakasala. Ang hinihingi ay kamatayan. Kamatayan ng kabayaran. At heto nga, na maaari tayong tumugaygay ng mas detalyado pa tungkol dito dahil naniniwala ako na wala ng iba't may isa lamang na kamatayan. May isa lamang buhay. At ako nga'y naniniwala na ang isang taong may buhay na walang hanggan ay di na mamamatay. At naniniwala ako na may ganap na pagpuksa ng kaluluwang nagkakasala. Dahil sinabi ng Biblia, ang kaluluwang nagkakasala, ito'y tiyak na mamamatay. Hindi ang tao, ang kaluluwa na nagkakasala. Kaya si Satanas ay tiyak na dapat mamatay para ganap na mapuksa. Ako nga'y di sang-ayon sa mga universalista na sinasabi nilang si Satanas daw ay maliligtas. Nagkasala siya. At siya ang pinagmulan ng kasalanan. At ang kaluluwa niya ay nagkasala. At isa siyang espiritu. Ang espiritong iyon ay lubos mismong mapupuksa. Nanupat walang mismong matitira mula rito. At nung bumagsak ang kasalanan dito sa lupa, doon sa pasimula, na parang talukbong ng kadiliman na bumaba mula sa kalangitan, tunay ngang pinaralisan ito ang lupa. Isinadlak nito ang bawat nilalang sa lupa at lahat ng nilikha ng Diyos sa pagkagapos. Ang tao'y nasa ilalim ng gapos ng kamatayan, karamdaman, kaguluhan, kapighatian. Ang buong kalikasan ay bumagsak dahil dito. Ang kasalanan nga'y mistulang gamot na pampamanhid na aktwal na pumaralisa sa mundo. At pagkatapos ay nasadlak tayo rito na walang kapag-apag-asa. Dahil ang bawat nilalang sa lupa'y napasa ilalim nun. At bawat isang ipinanganak sa lupa'y kaya't sumailalim dun. Kaya kinakailangang yun ay manggaling sa mismong dako kung saan walang kasalanan. Di ngayon maaring manggaling sa lupa. Isa man sa atin ay di kayang tubusin ang iba pa. Kinakailangan ngang manggaling yun sa iba. Kaya naman, nung mapagtanto ng tao na siya'y nawalay sa Diyos niya, siya'y naging palaboy. Nanangis sila, umiyak sila, nagbata sila ng hirap, nagpalaboy sila sa kung saan-saan, sa mga kabundukan at sa mga disyerto, hinahanap ang bayan ng nagtayo at ang nagtatag ay ang Diyos. Dahil nalalaman ng tao na kung makababalik siya sa presensya ng Diyos, siya'y magkakaroon ng pagkakataong makipag-usap sa Kanya. Pero wala ngang daan pabalik. Siya'y nasadlak sa pagkaligaw. Di niya alam kung saan bababaling, kaya umusad lang siya na nagpapalaboy, sinisikap na makasumpong ng dako kung saan magagawa niyang makapanumbalik sa dakong yun. May kung anong bagay nga sa kaibuturan niya ang nagsasabi sa kanya na siya'y nanggaling sa isang dako na sakdal. Kaya walang tao rito sa mga nakikita niyong mga tagapakinig dito ngayong umaga o sa mga nakikinig dito sa magnetikong tape na ito na inaabot nito sa buong palibot ng mundo na tunay ngang walang maski isa rito o kung saan man nanupat naghahanap talaga ng kasakdalan. Mabayaran nyo man ang mga bayarin nyo, iisipin nyo, buti na lang nakaraos na. Pagkatapos nyong bayaran nyo ang mga bayarin nyo, haya't may isa sa pamilya nyo ang bigla na lang magkakasakit. Pagkatapos na makaraos sa sakit, hayan nga na mas lalong nadagdagan ang inyong babayarang bayarin. Malalaman nyo na lang, namumuti na yung buhok nyo.
At pagkatapos nag-aasam kayo na makabalik sana kayo sa kabataan. At may kung anong suliranin nga lagi. Di matigil-tigil at dahil yon sa daluyong ng kasalanan. Pero diyan sa puso nyo, dahil inyong ngang hinahanap yon, ipinapakita nga niyan na may kasakdalan sa kung saang dako. Sa kung saang dako ay may kung anong bagay. Yan ang dahilan kung kaya't maraming beses sa panahon ngayon na ang isang makasalanay palaboy-laboy pa rin. Heto halimbawa ang isang maganda't kabataang babae na haya't nagpuputol ng kanyang buhok para maging sikat, magpapahid ng kolorete sa kanyang mukha para pagandahin ang sarili, magsusuot ng mga damit na kitang-kita ang kanyang hubog. Dahil yun lang kasi ang bagay na kanyang nasusumpungan. Haya't naghahanap sa kung isang dako para kahit papaano'y masumpungan niya yung bagay na manumbalik yun sa kanya, na maibubunsod niya ang mga kalalakihan na sipulan siya, nakawayan siya, makisaya sa kanya. Ganon din ang gagawin ng kabataang lalaki sa babae. Sinisikap niyang gawin ang kanyang sarili na kagusto-gusto doon sa babae. Yung mga magkakapitbahay nga'y magtatayo ng bahay at ayusin nila yon sa kung anong paraan. Nang sa gayon, maging mas nakahigit yon kumpara doon sa bahay ng kapitbahay niya. Ganon nga lagi sa tuwina. Lagi tayong nag-aasam ng kung anong bagay at may bagay nga na laging mas mataas doon sa bagay na yon. Yung mga kabataang babae nga'y makahahanap lagi ng kabataang babae na mas sikat pa sa kanya. Yung magkakapitbahay ay laging makahanap ng bahay na mas mainam pa sa bahay niya. Yung mga kababaihay, laging makahanap ng iba pang kababaihan na ganito ganoon manamit, na mas magandang pananamit kaysa sa kanya. May kung anong bagay nga sa loob natin na naghahanap ng kung anong bagay at ipinapakita niyan na nasadlak tayo sa pagkaligaw. Inaasam nating mahanap yung bagay na yon na magdadala sa atin sa kasapatang yon, napupuno sa bakanting dako ng pagkagutom doon. Pero mukhang ang di natin yun makita-kita. Sinikap ng mga tao noon na masumpungan yon sa lahat ng mga kapanahunan. Iniyakan nila yon. Sila nga'y nagsitangis. Ginawa nila ang lahat ng nalalaman nilang gawin. Pero sa kabila nun, ay di nila yun mahanap-hanap sa kanilang pagpapalaboy-laboy sa palibot ng mundo. Sa wakas, isang araw, sa araw na yun noon sa Kalbaryo, may isa na bumaba mula sa kalwalhatian. Isa sa pangalan ni Jesus Kristo, ang anak ng Diyos, na buhat sa kalwalhatian. At sa Kalbaryo'y ipinangyari. Yun yung araw ng halaga'y binayaran. At ang katanungang dulot ng kasalanay tinapos na magpakailanman. At nagbukas yun ng daan, patugaygay sa bagay na yun na ating kinagugutuman at kinauuhawan. Ito nga'y naghatid ng dako ng kasapatan. Wala ngang kung sinong tao na dumako roon sa Kalbaryo at nasaksihan kung ano yun, na ang taong yun ay magiging ganun pa rin kung ano siya noon. Lahat ng kanyang minimitit tinaasam ng mahabang panahon ay binigyang kasapatan sa pagtapak niya sa dakong yun doon. Ganun na lamang kahalaga ang araw na yun, at ganun na lamang kahalagang bagay na niyanig ang mundo. Niyanig nga nito ang mundo sa paraan na di pa ito nayayanig noon kailanman. Noong mamatay si Jesus sa Kalbaryo at binayaran niya ang katanungang dulot ng kasalanan, itong makasalanang mundo na ito ay nagkaroon ng ganap na kadiliman. Lumubog ang araw sa gitna ng umaga, bistulang nagpatirya pa ito ng may panginginig pa, at ang mga bato'y nayanig, nabak ang mga bundok, at ang mga patay na katawan ay sumambulat mula sa libingan. Ano yung idinulot nun? Iwinaglit lahat ng Diyos doon sa Kalbaryo. Sinugatan niya ang hayop na yon na tinatawag na Satanas nang magpakailanman. Ngayon, ang kaaway nga'y naging mas mabangis simula ng araw na yon dahil nagbigay yun ng araw na yon ng liwanag sa sangkatauhan at nalalaman ng kahit sino na isang hayop na nasugatan ay dun nga ito pinakamabangis. Nagpapagapang-gapang sa paligid ng likod niya'y pininsala. Ngayon, si Satanas nga'y pinasubasub doon sa Kalbaryo. Pinatunayan ng lupa na ganoon ang nangyari. Ang pinakamataas na halagang binayaran kailanman. At ang tanging isa na makapagbabayad noon ay dumating at ginanap yon sa Kalbaryo. Doon nga binayaran ang pinakamataas na halaga. Yan nga ang isa sa mga bagay. Hiniling yun ng Diyos. Walang tao na karapat-dapat. Walang taong may kakayahang gawin yon. Walang taong makagagawa nun. At ang Diyos ay dumating mismo at pinaging tao at namuhay ng buhay ng tao
na napasailalim sa mga hilig ng tao at ipinako sa Kalbaryo. At doon nga'y iniisip ni Satanas na di niya yun kakayanin, na di niya kayang lampasan yun. Ano ba't dinanas niya yun sa Gethsemane at bawat tukso na pinagdaanan ng sinumang tao? Kanya yung dinanas gaya ng lahat ng mga tao, pero kanya ngang binayaran ng halaga. At yun ang nagpabunsod ng lupa'y magdilim. Istulang ang pampamanhid na gamot na ginagamit sa pag-oopera. Kapag tinuturukan ng doktor ang isang tao ng pampamanhid, ang ginagawa nga ng doktor ay pinatutulog niya muna yung tao bago niya yun operahan. At nung isalang na ng Diyos ang iglesia sa pag-oopera, ang mundo nga'y tinurukan ng pampamanhid nang inig ang kalikasan. Di nakapagtataka. Ang Diyos sa katawang tao ay naghihingalo. Yun yung oras na hinahanap ng mundo. Gayong marami sa kanila roon ang di yun napagkilala. Katulad nga ngayon, napakaraming tao naghahanap ng mga bagay na ito. At sa kabila nun, ay di nila yun mapagkilala. Di nila mapagkilala yung daan para makalpas. Nakatuon pa rin kasi sila sa paghahabol sa mga kaaliwan at mga bagay ng mundo. Nakatuon pa rin sa sarili nilang daan papalabas. Ayan nga't napakaraming mga itinindig na palatandaan na tumuturo sa araw na yon. Napakaraming dakilang mga paunang pagsasagisag. Paunang isinasagisag yun ng kordero, nung inahing baka, nung kalapating bato-bato, at lahat ng mga bagay na ito. Pero sa kabila nun, ay di nun mabali ang bagay na yon. Di nun mabali ang pagkakasakmal ng kamatayan, kung saan isinadlak ni Satanas ang lupa. Yung mismong mga bato na nilakaran niya, nang parot parito sa lupa, na mga nagbabagang mga asupre. Si Lucifer, ang anak ng umaga, at lumakad siya noon sa lupa nung ito'y isa pang nagbabagang bulkan. Yung siya ring mga bato na lumamig, nung panahon na namatay si Jesus sa Kalbaryo, sumambulat ang mga yon mula sa lupa. Yung halagang binayaran at yung panggapos ni Satanas ay sinira. Ibinalik ng Diyos sa mga kamay ng tao ang isang daan pabalik na hinahanap ng tao. Di na kailangang tumangis pa ng tao. Kaya't hinagupit noong kanyang bali ng gulugod ni Satanas doon sa Kalbaryo, ang gulugod ng kasalanan, ng karamdaman, at ipinanumbalik noon ang bawat mortal na nilalang sa lupa patungo sa presensya ng Diyos. Ang mga kasalanan ay pinatawad na. Hallelujah! Ang mga pagkakasala natin ay pinatawad na. Di na magagawa ni Satanas na harangan tayo mula sa Diyos. May daan nang itinayo. Kaya nga't may telepono sa dako roon. May linya nang nakadugtong mismo sa kalwalhatian ng bawat tao ay maaari nang makaabot sa linyang yon. Kung ang isang tao ay lupos ng kasalanan, idurugtong siya noon sa pinakasentro. Ang taong yun ay maaaring mapatawad sa kasalanan na yun. At di lang yun, haya't ang kasalanan ay binayaran pa nga. Oh, di ka na maglulumagak sa pagsasabi, ako'y di karapat-dapat. Tunay, di ka karapat-dapat. Di ka magiging karapat-dapat kahit kailan. Pero meron ngang isa na karapat-dapat na humalili sa lugar mo. Malaya ka na. Di mo na kailangang magpalaboy pa. Di mo na kailangang maging isang tao na mapaghanap ng layaw dito sa mundo. Sapagkat merong isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Mga makasalanay lumulubog sa agos ng dugo. Mga mantsa ng pagkakasalay lahat naglalaho. Di mo kailangang magpakasadlak pa sa pagkaligaw. May isa na mismong daan at isang daan at tinawag itong daan ng kabanalan. Wala ngang marumi na bumabagtas doon. Dahil siya nga'y dumadaan muna sa bukal na yon unang-una at pagkatapos ay babagtas na si roon sa daan. Sinira niya ang mga kapangyarihan ni Satanas. Binuksan niya ang mga pintuang piita ng impyerno para sa bawat tao na pinanatili roon sa lupang ito, sa mga piitang iyon na may pagkatakot na kapag ang tao'y mamatay, ay kung ano nga ba ang gawin sa kanya ng kamatayan. Sa Kalbaryo, binuksan niya ang mga pintuang selda na yun. Ibinunsod ang bawat nakapit na lumaya na. Di mo na nga kailangang masadlak na sinubasog ng kasalanan. Di mo na kailangang magpasadlak na ang bawat bahagi mo'y ipagpapakasasa sa kasalanan, pag-inom ng alak, paninigarilyo, magsusugal, magsisinungaling. Maaari ka nang maging tapat, sakdal at tuwid. At si Satanas nga'y wala nang magagawa pa roon dahil nakadugtong ka na roon sa linyang iyon na isang linya ng buhay na nakaangkla sa bato ng mga kapanahunan. Wala na ngang anong bagay ang makaliliglig sa iyo mula roon. Walang hangin na makaliliglig sa iyo mula roon. Wala nga maski ang kamatayan mismo ang makapag-iwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na mga na kay Kristo Jesus. Yun nga ang halagang dulot ng Kalbaryo.
Yung mga taong nagapas noon ay pinalaya. Yung mga taong dati nasa ilalim ng pagkatakot sa kamatayan ay di na nga matatakot pa sa kamatayan. Ang isang tao na nananabik sa bayan na yon, na ang gumawa't nagtayo ay ang Diyos. Ang taong ang yun ay makaapak na sa daan at magagawa na niyang ituon ang kanyang mukha patungong langit dahil siya nga'y malaya na. Hallelujah! Siya ay tinubos na. Hindi na niya kailangang magpalaboy-laboy pa. Dahil may daan na mismo ng pagkatalos kung ikaw ba'y nasa tama o hindi. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Wala na ang ating mga kasalanan. Yung araw na yon sa Kalbaryo nagbayad sa halaga. Mangyari ngang sa pagkakita natin ng lahat ng yan, di na nga nakapagtataka na naisulat yon ng makata. Mga patoy na hatit nagdilim ang mga langit. Tagapagligtas ko yung ulo niya ay inilaylay at namatay. Ang tabing na nabuksan, ipinakita nito ang daan, patungo sa kagalakan ng kalangitan, at araw na wala na ngang kawakasan. Di na nga kailangang magpalaboy pa si Abraham sa buong kalawakan ng bansa na hinahanap ang isang bayan na yon. Di na kailangang magalinlangan pa ng isang makasalanan kung siya ba'y maliligtas o hindi. Di na kailangang magalinlangan pa ng isang may sakit kung siya ba'y gagaling o hindi. Yung tabing na nabuksan doon sa araw na yon sa Kalbaryo, kaya't ipinakita na mismo ang daan patungo sa ganap na tagumpay. Ibinigay ng Diyos sa atin ang mga kapangyarihan ng Kanyang Espiritu para makapamuhay ng may katagumpayan sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito. Ang hinihiling lang sa atin ay ang sampalatayanan nito. Nangyari nga yun noong araw na yun sa Kalbaryo. Wala ngang ibang araw na lumipas na katulad nun. Wala ring ibang araw na darating pa lamang na magiging katulad nun. Di na kailangan ng ibang araw. Ang halaga'y binayaran na. At tayo tinubos na. Salamat sa Diyos, tayo tinubos. Di mo na nga kailangang pag-alinlanganan pa. Wala lang ang pag-aagang patungkol dito. Lahat ng iyon ay binawi na. Ang tabing ay hinilat na buksan ng kurtina. At tayo ngay nakaharap na para tumugay-gay sa isang daan. At di na nag-aalinlangan pa. Pagkusay nananampalataya at sadyangang lumalakad mismo roon. Lumalakad tayo patungo sa mismong presensya ng Diyos. Alam ni Abraham at maging ang iba'y alam na yamang hinahanap nila ang isang bayan na nalaman nila na sila'y buhat sa kung saang dako. May mga kung anong nangyari. Sila nga'y nakatira sa isang paralisadong mundo. May mga lindol, may mga bagyo, mga digmaan at patayan. Yung lobo at kordero'y sila nga'y nagkakainan sa isa't isa o kinakain ng lobo yung kordero at yung leon ay kinakain yung baka. Wala nga sa ayos kung titingnan. May kung anong mali. Nalalaman niya na may kung anong mali. Ang tao'y pinapatay ng kapatid ang kanyang mismong kapatid. Pinapatay ng tatay ang kanyang anak. Pinapatay ng anak ang kanyang tatay. May kung anong bagay na mali. Siya'y patanda ng patanda. Siya'y lumalapit sa kamatayan niya. Siya'y kumukupas. Nilulukuban siya ng karamdaman. Siya'y nasa gapos. O tumutubo ang mga puno. Pero sila'y hindi immortal. Namamatay sila. Nagbabago ang mga kabundukan. Natutuyo ang mga dagat. Naiga ang mga tubig. May kung anong bagay na mali. At ang tao ngayon naghanap ng isang lugar, isang bayan ng mga bagay na yan ay di na mangyayari pa. Alam niya na kung makababalik lamang siya patungo sa presensya ng isa na yon na magagawang iwasto yun, kanya ngang may sasamo ang mga yun sa kanya. Oh, grabing pribilehiyo yun, makasalanan. Siya nga, sa umagang ito, na malaman na kamit mo na ang daan na yun ngayon. Yung araw na yun sa Kalbaryo binuksan ang daan. Sa kabila ng lahat ng paghahanap at pag-aagilap ng mga patriarkang yun, ito't ibinigay sa inyo ito ng Kalbaryo nang walang bayad. Papaano nyo pa magagawang tanggihan ito? Papaano nyo pa magagawang tanggihan ito na magsisianib sa denominasyon? Papaano nyo pa magagawang tanggihan ito na kukuha kayo ng ibang bagay kapalit nito na mga kaaliwan ng sanlibutan? Bakit di nyo na lamang sikapin na tanggapin ito? Ipinanunumbalik nung nabuksang tabig ang tao patungo sa presensya ng Diyos, na ang tao ngay nawaglit na sa kanya ang kasalanan ng anumang uri at naglatag ng daan sa harapan ng tao patungo doon sa bagay na kanyang hinahanap, kalangitan, kalwalhatian, kapayapaan, buhay na walang hanggan, lahat sa kanyang harapan. Yung araw na yun ang nakamamatay na pagdurog sa kapangyarihan ni Satanas. Tinapos noon ang lahat ng bagay. At nakikita ko nga siya roon. Siya yung kordero na yun noon sa Eden. Ang pinakaunang anino na lumitaw roon.
Noong si Abel, sa pamamagitan ng pananampalataya, ay nag-alay sa Diyos ng mas kalugod-lugod na hain kaysa kay Cain. Kaya't marahil tinalian niya ng baging ng halamang ubas ang leeg ng kordero. Kinaladkad niya ang kordero sa bato roon. Kumuha ng bato sa kanyang kamay na ginamit niyang patalim at itinuwid niya ang munting ulo ng kordero at sinugatan at tinaga ng tinaga hanggang sa mamatay. At yung balahibo ng kordero ay natigmak sa sarili nitong dugo. Basang-basa ito sa sarili nitong dugo, isa yung anino. Pero doon mismo sa araw na yun sa Kalbaryo, ang naroon nga'y hindi kordero mula sa lupang ito, bagkus ang kordero ng Diyos na naghihingalo, natigmak sa sarili niyang dugo. Siya nga'y hinagupit at sinugatan at pinagahampas at dinuraan at inihambalos at tinampal at lahat na ng sanlibutan at ang dugo ay tumutulo sa kanyang buhok. Noong ang kordero ni Abel ay mamatay, namatay ito na mistulang nagsalita sa isang wika na di maintindihan ni Abel. Isa nga yung pag-iyak. At nung mamatay ang kordero ng Diyos nung araw na yun sa Kalbaryo, nagsalita siya sa isang wika na walang kahit sino ang nakaintindi sa kanya. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hayun ang kordero ng Diyos na hinagupit para magkasugat-sugat, sinugatan ng gusto. Siya yung mismong kordero na nasa isipan ni Abel nung makita niya yung ipinangakong binhi ng babae. Siya yung kordero na nakita ni Daniel na pinagpas mula sa bundok na di gawa ng kamay. Siya yung gulong na nasa gitna ng gulong na nakita ng propeta. Lahat ng pauna nilang nakita ay binigyan ng katuparan noong araw na yun. Doon sa araw na yun sa Kalbaryo, ibinunsod nga noon ang pinakadakilang bagay. Yun ang bumali sa likod ni Satanas. Unang-una, kinakailangan nating isumpungan ng halaga na ibig ipahiwatig ng araw na yon. Pangalawa, kinakailangan nating makita kung anong ginawa ng araw na yon para sa atin. Ngayon, kung ano ang ginawa nun para sa atin. Ngayon, ikatlo, tingnan nga natin kung anong dapat nating gawin para sa araw na yon. Ano ba mismo ang dapat nating gawin? Unang-una, kinakailangan nating tumanaw doon dahil isa yung dakilang araw na pinakadakilang araw sa lahat ng mga araw. Ang kabayaran sa kasalanan ay binayaran na. Winasak ang kapangyarihan ni Satanas. At ngayon, inaasam nga nating tingnan kung ano bang magagawa natin bilang ganti. Ngayon, bilang ganti, noong mamatay si Jesus sa Kalbaryo nung araw na yon, di lang niya binayaran ang halaga para sa ating pagkakasala. Kaya't kanya ring binayaran ang halaga at gumawa ng daan na tayo ngay makasusunod sa kanya. Dahil tayo ay mga Adan na tinubos. Kung papaanong pinangunahan ng Espiritu si Adan, ang unang Adan ng Espiritu, na may kapamahalaan sa buong kalikasan, ay gayon din tayo, ang pangalawang Adan, o mga tao rito sa lupa na tinubos ni Kristo, doon sa araw na yun sa Kalbaryo, ay magagawa na ngang sumunod sa Kanya. Ngayon, noong mamatay siya sa Kalbaryo, gumawa siya ng daan. Ibinigay niya ang Espiritu Santo na ipinadala ito pabalik mismo sa lupa, para sa inyo at para sa akin, para mamuhay tayo sa pamamagitan nun. Yun nga ang halaga ng Kalbaryo para sa atin, ang sumunod sa Kanya. Unang-una, tumanaw kayo roon. Tingnan niyo kung anong ginawa nun para sa atin. At ngayon, anong magagawa natin para isaalang-alang yun? Ano bang dapat niyong gawin at dapat kong gawin? Ngayon, sinasabi natin, bueno, ako'y kinatutuwa ko yun. Napakainam nun. Pero kinakailangan nga nating tanggapin yun. At ang tanggapin yun ay ang tanggapin ng kanyang persona, si Kristo dito sa ating puso. Pagkatapos nun, pinalaya tayo mula sa kasalanan. Kung kaya naman wala ng mga gapos ng kasalanan na nakakabit pa sa atin na kahit ano. Ang Diyos, katulad nga na di tayo nagkasala kahit kailan, ang sakdal na hain ay pinaging sakdal tayo. Dahil sinabi ni Jesus, kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan ay sakdal. Pagkatapos, wala nang ano pa mang ibang bagay na kailangang gawin. Kaya't tayo pinaging sakdal na sa presensya ng Diyos. Ngayon, dito natin na iwawaglit ang posisyon natin. Kung di tayo mag-iingat na tinitingnan pa natin kung ano tayo noon, at habang tinitingnan pa rin natin kung ano tayo noon, ang hain nga'y walang saysay sa atin. Oh, di nyo ba nakikita yan, Iglesia? Di ko na pipilitin. Di ko nga ipagpipilitan na gawin ang gawain yon. Di ko magagawa.
at maging kayo'y di nyo kaya, di na nga kailangang ipagpilitan pa. Kayo'y ligaw sa simulat sa pool, hanggat tumitingin kayo sa mga bagay na ginawa nyo. Kaya naman, huwag na kayong tumingin sa bagay na ginawa nyo. Tingnan nyo ang bagay na ginawa sa inyo nung araw na yun noon sa Kalbaryo. Binayaran noon ang inyong halaga. Tinuldukan noon ang katanungan, ang kasalanan nyo man ay mapula, ang mga ito'y maputi ng gaya ng niebe, mapula man gaya ng matingkad na pula, maputi ng gaya ng lana. Kung kaya naman wala na kayong kasalanan, ganap na kayo mismong walang pagkakasala. Ano man ang nagawa nyo noon, o ano man ang nagagawa nyo, ikaw nga'y walang kasalanan. Basta tinatanggap nyo mismo si Jesus Kristo bilang inyong tagapagligtas, ang mga pagkakasala nyo ay pinatawad na. Anumang pinatawad ay winaglit na't kinalimutan na. Pagkatapos na nung ginagawa nito, ibinibigay sa inyo nito pagkatapos ng kalagayang yun ang kanyang espiritu para makasunod sa kanya at magawa ang bagay na ginawa niya para sa kapakanan ng iba na susunod pa. Siya'y nag-iisa lang na tao, ang sakdal na tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay at siya'y nagbigay ng halimbawa para sa inyo. Ngayon, ano nang dapat nating gawin? Ngayon, ang unang bagay na nilalayon kong sabihin ay si Jesus ay di nabuhay para sa kanyang sarili. Ang buhay niya ay ginugol para sa iba. At yun nga'y ganap na buhay na walang hanggan. Kapag sinasabi niyong dumadalo kayo sa simbahan at gumagawa ka ng mabuti, mainam yan. Pero kung nabubuhay ka para sa sarili mo, di mo nga taglay ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay ang mabuhay para sa iba. Pinatunayan nito mismo yun noong ito'y pumarito bilang ang kordero ng Diyos. Nabuhay siya at may taglay na buhay na walang hanggan dahil di siya nabuhay para sa sarili niya. Nabuhay siya para sa iba. At sa inyong pagtanggap sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng pagtanggap sa araw na yon, at di na kayo nabubuhay para sa inyong sarili, nabubuhay na kayo para sa iba. May isang nga na nagsabi noon, paano mong natitiis na tinatawag-tawag ka ng iba ng kung ano-anong masasamang paratang? Di ka na kasi nabubuhay pa para sa iyong sarili. Nabubuhay ka na para sa iba. Nang sa gayon, maakay mo ang tao na yon. You become sons. Kayo'y naging mga anak. At ang masaklap lang ay nakakalimutan ng iglesia na sila'y mga anak. Isa kang anak. Ikaw nga'y lumalagay sa posisyon ni Kristo. Isa kang anak. Kaya huwag ka nang mabuhay para sa sarili mo. Mabuhay ka na para sa iba. Bueno, kapatid na Branham, magagawa ko mismong mabuhay para sa isang kapatid na ito dahil siya'y mabuti. Di nga yun ganoon. Mabuhay ka para dun sa tao na kinapupuotan ka. Mabuhay ka para dun sa tao na papatayin ka kung may pagkakataon silang gawin. Yun nga ang ginawa nila sa kanya. Pinatay nila siya at namatay siya. Nang sa gayon, maligtas niya sila. Yun nga ang buhay na walang hanggan. Kapag kayo ay yan ang nasa kaibuturan nyo, kayo ngay humaharap sa langit kung ganon. Ayan nga't isinasakripisyo nyo ang sarili nyong mga bagay. Isinusuko nyo ang mga yun. Kagaya sa isang tupa na binibigay nito ang kanyang lana. Nakatuon ka mismo ng diretso sa Kalbaryo. Umaasa ako na makatutulong ito sa inyo na pumosisyon. Yan nga ang bagay na dapat ang tabernakulo, na dapat ng lahat ng mga tao ay gawin ng masumpungan nga kung sino talaga kayo, kung anong layunin. Ang iglesia nga'y di iglesia para tumugtog lang ng musika, na awit ng mga awitin. Ang iglesia ay dako ng pagtutuwid. Nagsisimula ang paghuhukom sa bahay ng Diyos. Ibilang ninyo ang inyong mga sarili na mga patay at mga buhay kay Kristo. Pagkatapos, gumawa siya ng daan nang sa gayon na maihandog natin ang ating mga sarili sa gawain niya, na makasunod sa Kanya. Kung susundan natin siya, tutugay-gay tayo sa buhay na Kanyang ibinuhay. Napakainam nun. Sinabi ni Jesus at nangusap tungkol doon. Hayaan niyong bigyan ko kayo rito ng ilang pagsipi sa bagay na ito. Pakinggan niyong maigi. Huwag niyong palampasin. Sinabi ni Jesus, nung araw na yon na kanyang ihihiwalay ang mga tao na parang yung mga tupat mga kambing. At sasabihin niya doon sa mga kambing, tumayo kayo sa kaliwa, at sa mga tupa, tumayo kayo sa kanan. At sinabi niya sa mga kambing, magsilayo kayo mula sa akin, dahil ako'y nagugutom, at di ninyo ako pinakain. Ako'y nasa bilangguan, at di ninyo ako binisita. Ako'y hubad, at di ninyo ako dinamtan. Ako'y nauuhaw, at di ninyo ako binigyan ng maiinom. Ako'y may sakit, at di ninyo ako dinalaw. Kaya magsilayo kayo mula sa akin.
At doon sa mga tupa, sabi niya, ako'y nagugutom, at ako nga'y pinakain ninyo. Ako'y hubad, at ako'y binigyan ninyo ng may dadamit. Ako'y may sakit, at ako'y pinagsilbihan ninyo. At pansinin, huwag na huwag nyo ngang di makukuha ito, Iglesia. Ingatan niyo po ito sa inyong puso magpakailanman. Yung mga bagay na yon ay ginawa ng di inoobliga. Di yun ginagawa ng mga tao dahil yun ang nakaatang na tungkulin. Yung tao na nagbibigay sa inyo ng kung anong bagay dahil siya'y obligadong gawin yon, o yung tao na pinakakain kayo dahil obligado siyang gawin yon, may pansariling motibo siya. Ang kinakailangan kasi, ang buo niyong buhay talaga, yung natural na pagkilos niyo mismo. Nagulat nga ang mga tupa na yon, kaya't ang sabi pa nila, Panginoon, kailan ka po nagutom at di ka po namin kayang pakainin? Kailan ka po nagutom at pinakain ka po namin? Kailan ka hubad at binigyan ka namin ng may susuot? Kailan ka nauhaw at binigyan ka namin ng may inom? Kailan ka po may sakit at pinagsilbihan ka namin? Yan nga'y likas na binunsod mismo ng pag-ibig na yaong buhay mo ay binuhay sa kanila. Diyos, iyo pong itulot ng mga taong ito'y makita nila ang bagay na ginawa ng Kalbaryo para sa amin. Nang likas na lamang na bumunsod, kailan po yun, Panginoon? Di po namin yung naaalala. Tingnan niyo nga ang pagbaling ni Jesus at sinabi, kung ano ang ginawa ninyo sa mga ito, ay yaon ang ginawa ninyo sa akin. Buhay na di makasarili. Hindi yung nagdadalawang isip pa. Di na nga yung iniisip pa. Bagkus kayo'y patay na mismo sa mga bagay ng mundong ito at nabubuhay na kay Kristo. At kaya naman lumalakad na sa daan ng mga bagay na ito'y likas nang bumubunsod. Basta't ginagawa nyo na lamang yun. Di na yung sinasabi pa, bueno, ngayon, sabi yun ng Panginoon. Ang Panginoon ngayon nalulugod na gawin ko yun. Di po ganoon. Kay bahagi nga niya. Ang Espiritu niya ay nariyan sa inyo. At kumikilos na kayo sa pamamaraan na kinilos niya noon. Isa puso niyo yon. May daan na mistulang mabuti sa isang tao, pero ang dulo pala nito ay daan ng kamatayan. Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay makapapasok. Bagkus, yung mga gumagawa sa kalooban ng aking Ama, kadyang namumutawi sa kanilang mga puso, talagang malayang bumubunsod. Ngayon, yung araw na yon sa Kalbaryo ang nagbayad sa halaga para tayo maging ganoon ang kalagayan. Di nga yung sasabihin, alam nyo, si Balong Jones ng isang beses, naubusan siya ng uling, at lumabas nga ako at binilhan ko siya ng ilang uling. Sinasabi ko sa inyo, nakakita ako ng kapatid na nangangailangan ng damit, at lumabas nga ako at binilhan siya ng damit. Kapagpala ang Diyos sa akong Kristiyano. Oh, naku, ikaw nga'y pansarili lagi ang ibinibida. Kawawa at miserableng tao, isa kang hipokrito. Huwag mong ipaalam sa kanang kamay ang ginagawa ng kaliwa, ni sa kaliwang kamay ay ipaalam ang ginagawa naman ng kanan. Bagkus mapasakalagayan kayo na sadya mismong patay na kay Kristo, nagagawin nyo ang isang bagay ano't anuman, na naroon na sa kalikasan nyo yun. Likas na sa inyo, nagagawin at gagawin nyo talaga ang bagay na yun ano't anuman. Sadyang ang dahil sa buhay na yun na nabubuhay sa kaibuturan nyo, naganap kayong nakapaubaya sa Espiritu na yun, at sadyang ibinubuhay nito ang sarili nito sa inyo. Oo, mararamdaman nyo nga ang pinagpalang Espiritu na yun, ang buhay. Di na ako sa sarili ko ang nabubuhay. Sabi ni Pablo, bagkus si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ganoong kalikas. Bueno, sinasabi nga namin sa iyo, kapatid na Branham, kami mga Kristiyano rito, tinutulungan namin itong mga taong ito. Tinutulungan namin yung mga taong yon. Oh, naku, mahiya kayo. Hindi ganyan ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay likas yun na kikilos. Talagang kikilos at kikilos yon. At di mo na nga iniisip yon, ang bawat detalye nun. Di mo, natural lang na ginagawa mo yon. Si Kristo nga'y ganap na isinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Ibinigay niya ang sarili niya bilang pangkalahatang lingkod para sa mga tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay nang walang hinihinging bayad. Di niya kailangang maningil. Di niya yung ginawa na mistulang napipilitan lang. Di niya sinabi, ngayon mga kapatid, nararapat lang na mataas ang tingin niyo sa akin dahil naparito ako para mamatay sa inyo. Di sinagsabi ng anuman tungkol doon. Namatay siya ano't anuman dahil ang Diyos yun na nasa kanya. Ang Diyos yan na nasa inyo. Ang Diyos ito na nasa akin, na nagbubunsod sa atin na tingnan ang kapakanan ng iba. Mga tupa sa isang bahagi, isa nga sa kanila na magsasabi, bueno, Panginoon, ginawa ko naman ito, at Panginoon, ginawa ko naman yon. Sabi niya, lumayo ka sa akin, ikaw na gumagawa ng katampalasan, ni hindi kita nakikilala. Kung magagawa lamang ng iglesia na makaabot sa mga mahalagang katotohanan na yon,
na di ito sa ganang bagay na sinisikap mong gawin, na sa sarili mo lamang na pagsisikap. Isa itong bagay na pinanganganak na sa inyo. Paumanhin po, Pentecostal kong kaibigan. Isa po akong Pentecostal. Pero ang Pentecostal kong mga kaibigay napunta na sa isang punto kung saan nakatuon na lang sa mabibilis na mga pagtutugtugan, pangangalampag ng mga instrumento, o pagpapalakpak ng mga kamay, o ng mga tamborin para makasigaw. Emosyon lang yon. Tunay naman na tumutugtog sila noon ng mga instrumento bago sila sumabak sa labanan. Inilalagay nila ang mga tao sa isang kalagayang emosyon ng pakipagbaka. Naniniwala po ako sa musika. Naniniwala ako sa pagpapalakpak ng mga kamay. Kaya't naniniwala ako sa mga bagay nito. Siya nga totoo yun. Kinakailangan nating gawin ang mga yan. Pero kinaligtaan nyo ang mga dakilang bagay na maiwang di nagagawa. Ito nga ang paghahandog ng sariling buhay ng Diyos ay nabubuhay na sa inyo. Nalikas na ginagawa kung anong tama dahil yun ang tama. Yung sadyang ang ikinikilos yun, na di nyo na nga iniisip na sadyaing gawin yun. Sadya nyong ipinamumuhay. Pagkatapos masdan, makikita nyo nga, talagang hindi nyo na, kaya't nasa daan na kayo mismo. Yun nga ang kahulugan ng Kalbaryo sa inyo, na ang daan na yun, ibinukas nung araw na yun para sa inyo. Ngayon, alalahanin nyo, di na nga kayo pwedeng maging kalahating kambing at kalahating tupa. Di sila pwedeng magsama. Ngayon, napakaraming ang mga tao magsasabi, naku, alam nyo ba, may organisasyon kami rito sa grupo namin. Kami, tinutulungan namin ang mahihirap. Ginagawa namin yung ganito. Mainam naman yan. Pero binubosina nyo ang sarili nyong bosina tungkol sa bagay na yon. Hindi nyo dapat pinangangalandakan yon. Lihim kayong magbigay ng limos, sabi ni Jesus. Sadyang ang lalabas ng natural yung bagay na yan sa inyo na para lang lalakad kayo, para kumuha ng tubig na maiinom. Halimbawa at nauuhaw kayo. Kung yung tao sa tabi mo'y nauuhaw, inaalala mo siya rin. Yung pangangailangan ng taong katabi mo, inaalala mo siya sa paraan na ganun din ang iniisip mo sa sarili mong pangangailangan. At di mo nga yun palalakihin na ibibida. Basta't ibinubuhay mo yon. Ngayon, hindi ka nga pwedeng maging kalahating tupat kalahating kambing. Kaya sabihin nyo man, bueno, ang iglesia namin may organisasyon. Nakakapagbigay kami sa mga mahihirap. Tapos nagagawa rin namin yung ganito, at nagagawa yung ganoon, at nagagawa yung iba pa. Kung ginagawa nyo yan nang wala yun, yaong buhay ni Kristo na mapa sa inyo, gumagawa lamang kayo ng lubos na walang kabuluhan. Si Jesus, si Pablo, sinabi niya sa unang mga taga-Korinto 13, ipamigay ko man ang lahat ng aking mga tinatangkilik para pakainin ng mahihirap, at ibigay ko man ang aking katawan para sunugin bilang hain, wala nga itong may dudulot na ikabubuti sa akin. Ngayon, napakabigat po nito, pero ito ang katotohanan. Kinakailangan niyong mapadako sa katotohanan na yan, na mapagkilala niyo ang ginawa ng Kalbaryo para sa inyo. Heto nga tutunghay tayo at sasabihin, siya nga't kay inam niyan. Hindi ganoon. Kung ang anak ng Diyos ay kinailangan na magpunta sa Kalbaryo para maipako, ang bawat anak na lumalapit ay kinakailangan ding magpunta sa isang Kalbaryo. Siya man ay kinakailangang may Kalbaryo rin. Kinakailangan niyong magkamit nung araw na yon sa Kalbaryo. Ako man ay kinakailangan kong magkamit nung araw na yon sa Kalbaryo. Tinuldukan noon ang katanungang dulot ng kasalanan. Hindi nga manggagaling sa pakipagkamay roon sa mga ngaral, ni pakipagkamay para maging bahagi ng iglesia, ni sa kung anong liham, ni sa kung anong hanggang pagpapahayag lang, bagkus manggagaling mismo sa isang kapanganakan. Hindi siya nagbigay ng kung anong liham. Hindi siya nagbigay ng kung anong hanggang pagpapahayag lang. Ang ibinigay niya'y kapanganakan. Sa ganun nga tayo na ibunsod. Pagkatapos mula doon, nakapapamuhay na tayo ng Kristiyanong mga buhay ng likas na likas. Ngayon, isa pang bagay, kalahating kambing, kalahating tupa. Wala pong ganyang bagay. Alinman sa kambing ka o isa kang tupa, di ka pwedeng kalahating kambing at kalahating tupa. Alinman sa kambing ka o tupa ka. Ngayon, kung gumagawa ka lamang ng maiinam na bagay at iniisip mo na makapapasok ka na sa pamamagitan lang nun, kung ganun, ay di na kinailangan pa sana ang araw na yun sa may Kalbaryo. Kaya't hiniling yun mismo ng kautusan. Kaya naman, yamang hiniling ang araw na yun sa Kalbaryo, ngayon nga'y ipinangyari, nang sa gayon, tayo di lang manatili na mga miyembro na lamang ng simbahan, pagkus ay mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Yun ang ibinunsod ng araw na yon sa Kalbaryo. Yun ang kahulugan noon sa atin, na kayo nga'y makagawa at makasunod at makakilos na gaya ni Jesus. Ngayon, ang ilog ay di umaagos ng paitaas at paibaba ng sabay. Sa isang direksyon lamang umaagos ang ilog, at ang Espiritu ng Diyos ay umaagos sa isang direksyon lamang. Di nga yun naghahalo ng kung ano man dito. Isang direksyon lang ang pag-agos.
Masdan niyo po si Jesus sa pagtatapos. Sabi ni Jesus, ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At higit dito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y padadako na sa aking Ama. Di ko lang ito sinasabi para sa iglesia rito. Naunawaan niyo ito. Kaya't ang mga mensaheng ito'y itinitape. 10 makailang libo ang nakaririnig nito sa buong mundo. Sigit sasagutin ko ang tanong na yan para sa kritiko. Ngayon din, ako nga'y laging nagsasabi, pinupuna. Sinasabi nila, di ba naniniwala ka sa Biblia? Sinabi ni Jesus, ang mga gawang ito na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At lalong higit kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat patutungo na ako sa aking Ama. Ganon na lamang bang di nyo ito nakuha, Ginoo? Ganon na lamang bang kalayo ang pinadpad nyo palayo sa pagtatalos dito? Dahil diyan sa intelektual nyo mga teolohiya? Dahil diyan sa pangkaisipang iniisip nyo na kung anong bagay? Aking kinahabagan at naliligaw na kaibigan, hindi mo ba naunawaang ang Bibliang ito'y espiritual na ipinaliliwanag? Pinasalamatan ni Jesus ang Ama dahil kanyang inilihim ito mula sa mga edukado at tuso at pantas at matatalino at inihahayag ito sa mga sanggol na mga lalapit sa Kalbaryo. Ngayon masdan nyo, sinabi ni Jesus, masdan nyo kung paano niya yung sinabi, ang mga gawa na aking ginagawa, ginagawa niya ito ngayon. Ang mga gawa na aking ginagawa ngayon na pinagagaling ang mga may sakit, ibinabangon ng mga patay, ipinamumulat ang mga mata ng mga bulag, ang mga gawang ito'y gagawin din naman ninyo. Gagawin ninyo ito kung sasampalatayanan ninyo ako. Gagawin ninyo ang mga gawang ito, at mangyaring mas lalong higit dito ang inyo ring gagawin, sapagkat ako'y patutungo na sa aking Ama. Kaunting panahon pa, at ang sanlibutan ay hindi na ako makikita pa. Subalit makikita ninyo ako. Ako'y sasama sa inyo, at mapapasa inyo hanggang sa katapusan ng mundo. Hindi ko kayo iiwan na walang kaaliwan. Itinadalangin ko sa Ama na kanyang isugo ang isang mga aliw, ang Espiritu Santo na di tatanggapin ng sanlibutan. Subalit inyong tatanggapin siya. Ngayon pansinin, yaong higit na mga gawa ay yaong kampi ng kapangyarihan sa iglesia na di lang pagalingin ang mga may sakit sa pamamagitan ng pananalangin, palayasin ng mga dyablo sa pamamagitan ng pananalangin, bagkus ay magbahagi sa mga mananampalataya ng buhay na walang hanggan. Isusugo mismo ang Espiritu Santo at ibibigay sa mga kamay ng iglesia para mamahagi ng buhay. Oh, yun nga ang kahalagahang bunsod ng Kalbaryo. Kinuha nito ang mga kabababa at niyurakan ng dangal na mga lalaki at babae. At sila itinaas patungo sa isang dako upang maging mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos para magpagaling ng mga may sakit at magbahagi ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbibigay ng Espiritu Santo sa mga tatalima na mga mananampalataya, mga lalaking di nananampalataya dati na mapaging mga mananampalataya na at mamahagi ng espiritual na buhay na walang hanggan. Ano pa bang higit na bagay dito kundi ang sabihin, heto halimbawa ang isang babaeng may sakit na nakaratay rito. Magagawa kong manalangin ng isang pananampalatayang pananalangin at ang babae gagaling. Isang dakilang bagay yun. Yun nga ang ginagawa niya noon. Subalit ang sabi, mas lalong higit dito ang gagawin ninyo. Pagkakalooban ko kayo ng kapangyarihan na ang isa'y di lang ninyo pabangunin sa kaunting panahon, pagkus bigyan ang isang ito ng buhay na walang hanggan, na mapasawalang hanggan magpakailanman. Mga abat bulag na kalunos-lunos ang kalagayan ng mga tao. Papaanong napalalampas niyo yan? Hindi ba ninyo nakikita kung ano itong higit na bagay? Ito nga ang pinakahigit na bagay na may pangyayari, ang ipamahagi ang buhay na walang hanggan sa mga tao. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Ang buhay na ipinamuhay ni Jesus, ang buhay na naroon sa Kanya, na ipamahagi ito sa iba. Magagawa ba yan ng tao? Magagawa ng anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus, kanino mang mga kasalanan ang inyong patawarin, ang mga ito'y patatawarin sa kanila. Kanino mang kasalanan ninyong panatilihin, ang mga ito'y mananatili sa kanila. Ngayon, dito nga nagkaroon ng malaki pagkakamali ng Iglesia Katolika at marami pang iba. Hayan silang lumalabas at nagsasabi, sige't pinapatawad ko ang mga kasalanan mo. Di yun ganoon. Paano ba pinatawad ang mga pagkakasala sa Biblia? Sinagot ni Pedro ang katanungang yan sa araw na yon sa Pentecostes. Sabi nila, anong gagawin namin para maligtas? Paano namin matatanggap ang sharing ito na lahat kayo'y natanggap? Inilatag niya mismo ang lunas. Binanggit niya sa kanila kung anong gagawin. Sabi niya, mangagsisi ang bawat isa sa inyo sa Diyos at kayo'y mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Para sa ano? Kay kapag papatawad ng inyong kasalanan, ayan nga ang higit na mga gawa. Ilan sa inyo na mga mangangaral sa umagang ito
Ilan sa inyo na mga nakikinig sa salita kong ito sa magnetic tape ang may pagnanais ng makatungo sa Kalbaryo sa umagang ito. At tingnan kung anong ginawa roon ng Diyos para sa inyo at iwaksi ang inyong mga pangdenominasyong mga kredo at ipangaral ang Ebanghelyo. Hallelujah! Kaya't nasa harapan nyo na mismo ngayon, anong gagawin nyo rito? Sapagkat ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga sala ay kinakailangang may pangaral sa kanyang pangalan sa buong mundo. Simula sa Jerusalem, hallelujah, luwalhati, hayan nga kayo. Anong kahalagahan ng Kalbaryo sa inyo? Anong ibinunsod ng araw na yon sa iyo? Pinalobo ba kayo nito ng dahil sa kung anong teolohiya? Pinalobo ba kayo nito o ginawa kayo nito isang Kristiyano na isinugo ang lahat? Hallelujah! Ang kasalanan ay pinatawad. Mas lalong higit na mga gawa kaysa rito ang gagawin ninyo. Nakikita niyo itong ninyo dito, hindi ba? Mas lalong higit na mga gawa kaysa rito. Nagpapatawad ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus Kristo. Pero kung sa mga kredo at mga denominasyon pa rin at iba pa, isasadlak ka nito mismo sa isang dako na ikaw pa rin pinagsisilbihan ng sanlibutan. Siga't sabihin niyo sa akin kung may lalaki ba, sabihin niyo sa akin kung may babae ba na dumulog sa Kalbaryo at pinagpipilitang matanyag ang sarili dahil may nagsabi na kung anong bagay. Sabihin niyo sa akin kung magagawa niyong tumuon mismo sa Kalbaryo sa tama nitong sinag sa araw na yun sa Kalbaryo. Paano niyo nga magagawa na kamti ng araw na yun sa Kalbaryo at paglabas niyo doon ay pinalobong hambog pa rin? Paano niyo magagawang lumabas doon ay isa pa rin kayong sunod-sunuran sa kung anong organisasyon at mangangaral pa rin ng mga doktrinang gawa ng tao? Ano ba't hindi ba't ibubunsit kayo nito na magpakumbaba sa salita ng Diyos? Dahil kung tunay na dumulog talaga kayo roon, lalabas at lalabas kayo roon na mapagpakumbaba. Papaano pang ang nanaisin nyo na maging isang malaking tao sa inyong organisasyon na may nakasuksok pang balahibo sa inyong sombrero, samantalang si Jesus Kristo na anak na mismo ng Diyos ay nagpakumbaba sa kanyang sarili na ang katawa'y sinugatan ng gusto, ang mukha'y tinuraan na ganun na lamang ang pagpapahiya at pagyurak sa dangal. At hinubad pa nila ang kanyang mga damit at ipinako siya sa krus sa harap mismo ng sanlibutan, ni walang ang bahala kahihiyan. Paano makatutungo kayo mismo sa Kalbaryo at lalabas mula roon na iba sa kung ano siya na niyurakan ng dangal na pinahiya? O sasabihin nyo, sisipain nila kasi ako palabas. Hayaan nyo lang silang manipa. Gawin mong ang araw mo'y sa Kalbaryo. Ang Diyos ay gagawa ng kanyang daan para sa iyo. Hayaan niyong ulitin ko ulito. Gawin mong ang araw mo'y sa Kalbaryo. Ang Diyos ay gagawa ng kanyang daan para sa iyo. Manalangin tayo. Lord, Panginoon, God, O Diyos, take us all iyo pong linyapin kami patungo sa Kalbaryo ngayon. Iyo pong itulot na makawala kami sa sarili, Panginoon, sa takot sa tao, sa takot sa kung anong sasabihin ng kung sino man. while the whole world laughed at him. Ayan made fun nga't of him. tinawanan siya ng buong mundo. Pinagkatuwaan siya, pero siya nga'y tumalima hanggang sa kamatayan. Siya'y tumalima sa pamamahiya. Siya'y tumalima maging sa ilalim ng pambansang gobyerno. At napagtanto namin na nung si Satanas ay lumagapak sa lupang ito, siya'y naging tagapamunot, naging ulo ng mundong ito. Sinabi nga niya yun mismo sa harapan ng Panginoon at ang sabi, ang mga kahariang ito'y akin. Ginagawa ko sa mga ito ang anumang naisin ko. At napagtanto namin na mula sa araw na yun noon hanggang sa ngayon, ay itong mundong ito na nasa ilalim ng sumpa ay pinamumunuan ng isa na yun na sumumpa rito. We serve a king Pero of the Diyos, uncursed. O Diyos, kami po'y naglilingkod sa isang kaharian na walang sumpa. Ama Diyos, sadya nga pong kahangahangan na gumagawa ka ng dakilang mga bagay maging sa daigdig ng mga palabas ngayon. Itinutulot ang maiinam na mga palabas na ito, tulad ng Ten Commandments at iba pa na may palabas, para maipakita sa mga kalalakihan at kababaihan na ni anino nila'y di man lang makasampa-sampa sa pintuan ng simbahan, pero gayon pa man ay ipinakita pa rin sa kanila. Ang daan ng Diyos ay daan na itinakwil ng sanlibutan dahil kami po'y mistula ng pabunsid na sa pagiging Russia na nasa ilalim ng komunismo. Kami po'y nasa mundong ito, pero di po kami bahagi ng mundong ito. Kami po'y nagtungo na sa Kalbaryo. Amin nang ipinako ang aming mga sarili para sa kaharian ng Diyos upang maging isa sa mga bahagi niya. Ano man ang sabihin ng sanlibutan, tatahakin namin ang daan kasama ng mga pinili ng Panginoon na kakauntit hinahamak. Susulong at susulong kami patungo sa pagkabuhay na maguli at naniniwala kami na ito'y nalalapit na, Panginoon, na darating ang sandali na kami babangunin maguli
tungo sa kaharian na halili sa mundong ito, gaya ng paunang nakita ni Daniel, at winasak nga nito ang buong mundo na magkadurog-durog at tinangay ng hangin palayo sa sahig ng giikan sa tag-init. Pero yaong bundok, yaong bato na lumakit naging malaking-malaking bundok na tinabunan ang buong mundo, ang bato na yon ay darating. O Diyos, nais po naming maging bahagi nun. Iyo pong itulot na aming isang tabi na ang aming mga sarili. Pasanin namin ang aming krus araw-araw. Mamuhay para kay Kristo. Mamuhay para sa iba. Iyo nga pong ipagkaloob ito, Panginoon. Kung mayroon po rito sa umagang ito, at di siya nakikilala bilang tagapagligtas, at nagnanais na maalaala sa pagtatapos na panalangin, at nag-aasam na ito'y maging ang araw niyo sa Kalbaryo, maaari lamang na itaas niyo ang inyong mga kamay at sabihin, ipanalangin mo kami, kapatid na Branham. Nais ko pong kilalanin siya bilang aking tagapagligtas. Pagpalain ka ng Diyos, kabataan. Mayroon pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na lalaki diyan sa likod. Mayroon pa po bang iba? Magsasabi, ninanais ko siyang makilala. Ninanais kong ang araw na ito ay ang araw na yun sa Kalbaryo para sa akin. Ako'y nagsasawa at pagod na. Ano bang silbi ng magpapahapay-hapay pa ako rito sa dakong ito, sa mismong bagay na pinanganak ako para gawin? Ako kasi ipinanganak. Ipinanganak upang maging anak ng Diyos, at samantalang narito pa ako na nakahawak sa mga bagay ng sanlibutan. Diyos, ako naway may pa ako ngayon. Iyong itulot na ako'y may pa ako sa araw na ito, sa aking sarili at sa aking mga ideya, nang sa gayon makapamuhay ako kasama si Kristo at mabuhay para sa iba. Ano mang gawin nila sa akin, libakin man nila ako at hamakin man ako at sabihan man ako ng lahat na ng masasamang salita at kung ano-ano, mangyari ngang ako'y makapaglakad ng may kababaan ng loob at kaamuan gaya ng isang kordero, gaya ng ginawa niya, at isang araw, kanya ngang ipinangako na ibabangon ako muli sa huling araw. Ako po'y nakatuon sa araw na yon. May iba pa bang mga kamay na nagnanais magtaas? Pagpalain ka ng Diyos diyan sa likod, at ikaw, sige, baka may ilan pa po. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos, baka may ilan pa po, bago lamang tayo manalangin. Makalangit naming Ama, ito'y nabanggit noong si Pedro'y mangaral noong araw na yon ng Pentecostes. Ang maraming nagsisampalatay idinagdag sa iglesia. Nanampalataya nga sila ng tapat ng buong puso nila. Itong mga taong ito na itinataas nila ngayon ang kanilang kamay, naniniwala ako na sila nga'y tunay na nananampalataya ng buong puso nila. At kung sila nga'y nananampalataya, may dako ng pagbabautismo rito na naghihintay. May pagnanais sila na ang mga kasalanan na yon ay mapatawad. Meron po rito ngayon na pwedeng magbautismo sa kanila sa pangalan na yon, at sa nag-iisang pangalan na yon na meron sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat naming ikaligtas. Dahil, gaya nga ng nabanggit ko na sa kasulatan, mga ilang sandali pa lang ang nakararaan na ang pagsisisit kapatawaran sa kasalanan ay kinakailangang may pangaral sa kanyang pangalan sa buong mundo, simula sa Jerusalem. At sa Jerusalem, noong ang pagsisisit kapatawaran sa kasalanan ay naipangaral, sinabi sa kanila ng apostol ang mga kasulatan, at ang sabi kinakailangan nila mismong magsisimuna at pagkatapos ay mabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. Yun nga ang tungkulin na dapat gawin ng mga ngaral. Nang sa gayon, ang mga tao ay makapagsisi at babautismuhan niya ang mga tao para sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kanino mang mga kasalanan ang inyong patawarin, ang mga ito'y patatawarin sa kanila. Kanino mang kasalanan ang inyong panatilihin, ang mga ito'y mananatili sa kanila. Ama, papaano kung nasa dilak pa ang mundo sa masamang pag-aalburuto gaya ng kalagayan nila ngayon? Bakit di na lang sampalatayanan ng simpleng ebanghelyo? At heto nga't, ang ginagawa pa nila'y ipinapasok nila kapalit nun para iahilili ang mga maling pangalan, maling bautismo ng Espiritu Santo, pakikipagkamay sa mga ministro, paggamit sa mga titulong Ama, Anak, Espiritu Santo, na wala naman sa mga kasulatan. Dokumentong gawa-gawa lamang ng ilang mga lalaking Romano. Di nga Kristiyanong katuruan na wala ni kahit saan sa Biblia. Ang kapatawaran ng mga kasalanay di mapapatawad sa pamamagitan ng titulo, bagkus sa pamamagitan nga ng pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, Ama, alam po namin na di ito popular. Ang mga pamamaraan mo'y laging ganoon sa tuwina, pero iyo pong itulot ng mga kalalakihan at mga kababaihan sa umagang ito na sila'y makadulog sa araw na yon sa Kalbaryo, kung saan si Jesus niwalang bahala ang araw na yon. Yung kahihiyan na yon na mahubaran, masugatan ng labis-labis, maduraan,
at mapagtawanan ng buong mundo ng iglesia ng mga taong dapat sana'y inibig siya. At heto nga na sa kabila ng lahat ng mga yon, di niya ibinukha ang kanyang bibig at tumuloy at namatay para sa mga taong yon na nanlilibak sa kanya. Diyos, iyo pong dalhin kami patungong Kalbaryo sa umaga pong ito at sabihin man ng mga taong nababaliw kami na sinasabi nilang maliraw ang pagkakakuha namin sa mga kasulatan, anuman po ang sabi-sabihin nila, Diyos, di nga sila makatatayo sa presensya ng Diyos at sasabihing mali ito. Di nila pwedeng takpan ang kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Biblia. Inaalis ng Biblia ang pagkakatakip ng kanilang mga kasalanan, kanilang di pagsampalataya, pagiging sikat, gawin ang ginagawa ng iba pa sa madla, iyo pong itulot na sila'y makatungo sa Kalbaryo sa umagang ito at simula sa Jerusalem na ang pagsisisit kapatawaran ng mga kasalanan ay may pangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa simula sa Jerusalem. Iyo pong itulot na tahakin nila ang siyaring hakbang na iyon ng pagpapako na mahagupit at maduraan at malibak at matawag ng lahat na ng bansag na may tatawag sa kanila mula sa hanay ng mga relihiyosong suwail, mga mangwawasak ng mga iglesia, ano pat lahat ng kanilang gustong ibansag. Nawa kami, Panginoon, sa umagang ito, ay tahakin namin ang daan na iyon kasama ng mga pinili ng Panginoon na mga kakauntit hinamak. Naway lumakad kami gaya ng paglakad noon ng mga alagad na di pumipihit sa kanan o sa kaliwa, at mula sa kabutihan ng aming mga puso'y mapaglingkuran nga namin ang Diyos. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Ngayon, iyo pong pagalingin ang mga may sakit at mga nabibigatang lubha na lumalapit dito sa pila ng pananalangin. Nawa sila na nagsipagtaas ng kanilang mga kamay sa kanilang puso nga ay magsisi na ngayon. Nawa sila na tumayo ng matagal sa likod ay may pagmamatuling magtungo na sa tubig at ang kanilang mga pagkakasala ay mapatawad na sa pangalan ng hain na si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His glory to His name. Oh, glory to His name. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. How? Paano? Jesus so sweetly abide within. There at the cross where He stood. Be one of His. Maging isa sa Kanya, Oh, glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Precious name. Oh, there in my heart was a blood applied. hindi po ba talagang may ibinunsod sa inyo ang bagay na ito? Na talagang kinuskus kayo ng lubos? Naglalagay ng pag-asa diyan sa inyo ng buhay, buhay na walang hanggan. Ano po ang may pako kasama ni Kristo? Ang mabuhay para sa iba. Ano yung tinutukoy na iba? Sila na namumuhi sa iyo. Sila na mga di ka gusto. Sila na mga nililibak kayo. Kaya't mabuhay nga para sa kanila. Yung nariyan mismo kayo para sa kanila. Ibigin sila. Ipanalangin ninyo sila na umaaway sa inyo na pinagwiwikaan kayo ng sari-saring masasama na pawang kasinungalingan. Dahil sa aking pangalan, inusig nila ang mga propetang nangauna sa inyo. Iniisip ko po na ang mensaheng ito ay marahil makatutulong sa iglesia sa umagang ito na makikita nyo na kailangan natin ng isang kalbaryo, kailangan natin ng isang pagpapako. Ngayon, ano ngang ibinunsod nito ng lahat-lahat? Lahat-lahat ay binayaran na nito.
Sa kapatid na babae na nakaupo riyan sa may silyang de gulong, sa mga tao rito na may sakit at nabibigat ang lubha, lahat nga'y binayaran na nito. Ang tanging bagay na lang na kailangan mong gawin ay manampalataya na kamit mo na ito. Tanggapin yun sa ganong paraan at kaya'y pagagalingin. Alalahanin, ano po yun? Magagawa nyo ng humayo sa mundo, ipangaral ang ebanghelyo, pagalingin ang may sakit, at ibahagi ang buhay na walang hanggan. Ano pa't ganon na lamang higit na ito ang isang lalaki na nakaratay rito na may tumor, cancer, ano paman. Nasaksihan na natin siya ng napakaraming mga beses na ibinahagi ang kanyang pagpapala at pinagaling ang lalaki, pinagaling ang babae, makasamput libo-libong makailang libo ng mga kaso na di mapasusubalian sa buong mundo. Kita nyo? Na pinatayo sa kanilang mga banig kinararatayan, mga parang anino na lamang ang itsura ng mga taong kinain na ng kanser. Pero ngayon, may inam na malulusog na mga tao. Itong mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Ano pa higit dito ang gagawin ninyo? Higit na marami rito. Siya nga, ano po, binigyan ko sila ng pagpapahaba pa ng buhay sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, na pahabain pa ang buhay nila ng ilang mga araw. Ano pa higit dito ang gagawin nyo? Bibigyan nyo sila ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng aking pangalan. Bakit nyo nga ikahihiya ang kalugod-lugod na pangalan yun? Bakit yun pangingilagan ng mga tao at lalayo mula roon? Ang diablo nga yan. Tunay. Ang pagsisisit kapatawaran ng kasalanan ay kinakailangan na ipangaral sa kanyang pangalan sa buong mundo, simula sa Jerusalem. Doon po unang umusbong ang mensahe at lumabas. Tama po ba? Ang pagsisisit kapatawaran ng kasalanan ay kinakailangan na may pangaral sa kanyang pangalan simula sa Jerusalem. Ngayon, una sa lahat, gagawin natin ang bagay na ginawa rin niya noon. Manalangin para pagalingin ang mga may sakit. Pagkatapos, kakamtin natin ang dakilang kaloob. Ang tubig po'y nakahanda na sa likod para sa sino man na may pagnanais na mabautismuhan. May mga balabal dito para sa mga kababaihan. Meron din ditong mga balabal para naman sa mga kalalakihan. Nakantabay mismo rito para sa inyo para sa ikapatatawad ng inyong mga kasalanan. Dahil alalahanin niyo po, mapapatawad lamang ang inyong mga pagkakasala ayon sa katuruan ng Biblia. Dahil wala nang ibang pangalan sa ilalim ng langit ang ibinigay sa mga tao na sukat ninyong ikaligtas. May mga nakatagpo noon si Pablo na mga nabautismuhan na, at sila'y nagbubunyi, nagkamit ng pagtatagumpay. Sabi niya, saan kayo nabautismuhan? Sabi nila, kay Juan. Sabi niya, si Juan ay nagbautismo ukol sa pagsisisi. Ngayon, kunin niyo po ito sa pagsisisi, hindi sa pagpapatawad ng kasalanan. Ilan po ang nakaunawa niyan? Hindi nga sa pagpapatawad ng kasalanan. Tunay na mga nabautismuhan sila sa pagsisisi. Sila nga'y nagsisisi. Siya nga po, ako nga'y nagsisisi. Ako, naniniwala ako na siya'y darating. Sila nga'y nabautismuhan ukol sa pagsisisi, na ang ibig sabihin, magsisisampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pagkatapos, nung mabalitaan nila ito, na dumating na pala ang hain, sila nga'y nabautismuhan na panibago sa pangalan ni Jesucristo. At pagkatapos, ibinahagi sa kanila nung kanyang patungan sila ng kanyang mga kamay ang Espiritu Santo, at sila'y nagsalita sa iba't ibang wika at nagpropesiya. Ngayon, papaano nyo nga mababago ang kasulatan? Sigat ituro nyo ang inyong daliri sa anumang bahagi sa Biblia na may kung sino na pinatawad sa kanyang makasalanan sa bagong tipan at nabautismuhan sa ibang paraan maliban sa pangalan ni Jesus Kristo. Sigit pakitaan niyo ako sa Biblia kung saan may kung sino roon na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. O sigit dalhin niyo mismo sa lamesa ko kung mayroong kasaysayan ng iglesia na nagpapakitang may kung sino na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo hanggang sa 300 at mga ilang taon pagkatapos ng kamatayan ng huling alagad noong ang Iglesyang Katoliko ay naorganisa. Ngayon, naroon sa akin ang librong Pre-Nicene Fathers at ang lahat ng mga mananalaysay ng kasaysayan at lahat na sa silid kung saan ako nag-aaral, ang pinakamatanda at pinakasagradong kasaysayan sa buong mundo, ang tanging mga di mapasusubaliang mga patunay na meron tayo. Basahin nyo ang Our Sunday Visitor o yung katesismo ng Iglesia Katoliko at masdan nyo mismo roon kung anong sinasabi nila. May ilang mga protestante ang maaaring maligtas dahil sila ngay umuyuko na sa doktrinang Katoliko dahil sinasabi ng kanilang Biblia, magbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Pero inalis nga namin ang solemniya mula sa pangalan ni Jesus at inilagay ito sa Ama, Anak, Espiritu Santo at kanila itong inaamin. Ngayon, pakitain nyo nga ako ng kasulatan na taliwas doon. At hayan nga kayo. At sa kabila nun, ay umuyuko roon ng mundo. Bakit? Di pa kasi sila nakatutungo sa Kalbaryo. Yun nga, di pa nila yun nakikita. Pagtatawanan nila kayo at babansagan kayo. Tatawagin pa nga nila kayong Holy Roller, Jesus Only, at lahat na ng kung ano-anong panatikong mga pangalan na may babansag nila. Ano nga ang diferensya at tawag-tawagin man nila kayo ng kung ano-ano? Ano yung kanilang
Inalintana ba niya yung pinagtatawag nila sa kanya? Ipinako siya sa krus. Nabuhay siya para sa Diyos at sa Diyos lamang. At kung ang sharing espiritu na nasa kanya ay nasa inyo, ibubunsod nga kayo nito na gawin ang sharing bagay na dinadala ang pangalan niya. Ano man ang inyong gawin? Sinasabi ng Biblia, sa salita man o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ni Jesus na pinapupurihan ng Diyos. Saan niyo ba nakuha yung tatluang paganong doktrina na yan? Mula nga sa katisismo, hindi mula sa Biblia. Yun pong salitang Trinidad ay dinabanggit ni minsan sa buong mga kasulatan mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Walang ganung bagay. Walang ang ganoon na Trinitaryang Diyos. Siya ay Diyos, tanging Diyos, nag-iisang Diyos, sa tuwin ay nag-iisa mismong Diyos. Gumanap siya sa tatlong tungkulin. Gumanap siya minsan bilang ang ama sa panahon ni Moises. Gumanap siya minsan sa laman bilang anak, si Jesus. Gumaganap siya ngayon bilang ang Espiritu Santo. Pero isang Diyos yun. Isang Diyos. Hindi tatlong pangalan, tatlong katungkulan, tatlong titulo sa isang pangalan. Jesus Kristo. Anumang iba ay pagano. At inihiling ko sa kanino man na ipakita mismo kung di nga yun ganoon. Siya nga, taon na taon ko nang sinasabi ito at wala ngang nagpapakita pa. Kita nyo? Dahil wala nga. Heto po sa akin. Heto nga ang Biblia, unang-una, at heto rin ang mga kasaysayan tungkol sa sinaunang panahon na magpapatunay na ganoon mismo yun. At bakit nga ang Diablo ay sinasabi nga ng Biblia na magkakaganoon sila. Paano sila makalalapit? Maliban na napalapitin ko sila. Yun lamang ang lahat ng bagay na nalalaman ko rito. Yun mismo sinabi ni Jesus. Kaya, di ko sinasabi yan para kung sinasabi ko yun, at heto ngang mangangaral ng pangangaral na katulad nun. Ako nga ang magiging pinakaabang ipokrito sa piling nyo. Siya nga, sinasabi ko po yun dahil ito'y katotohanan at ito'y buhay. At lahat ng nababautismuhan kay Kristo ay ibinibihis si Kristo. Sila'y may buhay na sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nananalangin tayo sa pangalan niya, naghahanap sa pangalan niya, nangangaral sa pangalan niya, nagbabautismo sa pangalan niya, nabubuhay sa pangalan niya, mamamatay sa pangalan niya, pupunta sa langit sa pangalan niya, mabubuhay na maguli sa pangalan niya. Ang buong sambahayan sa langit ay pinangalan ng Jesus. Sinabi yun mismo ng Biblia. Ang buong sambahayan ng lupa ay pinangalan ng Jesus. Ang sabi niya, ako nga'y pumarito sa aking, sasabihin niyo, sa pangalan ngayon ng Ama. Ang Ama ay di pangalan. Isa yung titulo. Ang sabi niya, pumarito ako sa pangalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinanggap. Ngayon, sa anong pangalan siya pumarito? Tunay. At di ninyo ako tinanggap. Kaya hayan nga kayo. Ito nga'y siya nga't inilihim sa mga mata ng matatalino at mga pantas. Tunay. Haya't tunay. At doon po sa Apokalipsis, gaya ng itinuro natin nung isang araw, ayun nga ang matandang patutot na iglesia na siyang unang organisasyon. At pagkatapos, siya'y nagkaroon ng ilang mga anak na babae na pinanganak niya. Ganon din ang kanila mismong ginagawa. Siya ring mga gawi. Siya nga'y napadpad sa pagiging Babylonia sa ganon ding gawi, na may nahayat magkasanib ang iglesia ng Roma at ang isang kapisanan ng mga iglesia ng mga bansa. At ayun siya, napadpad sa ganon. Lahat sila sa siya ring bagay na yun. Sa siya ring bangka. Pero ang iglesia ng Diyos, hallelujah, isa itong iglesia na tinawag papalabas, inihiwalay. Paano itinayo ang iglesia? Paano yun mapagkikilala? Paano nyo malalaman kung ito ba'y katotohanan? Sa oras nga na ihayag ito sa inyo ng Diyos. Paano nalaman ni Abel na kordero pala dapat sa halip ng mga mansanas? Yun nga'y inihayag sa kanya. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nag-alay si Abel sa Diyos ng mas mainam na alay. Pumanawag mismo sa bundok ng pagbabagong anyo. Sinabi ni Jesus, anong sinasabi ng mga tao kung sino ako? May ilang nagsabi, si Elias, si Moises, at kung ano-ano pa. Sabi niya, pero kayo mismo ang tinatanong ko, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw nga si Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sabi niya, di mo ito natutunan sa, eto nga't, akin lang itong sinasabi, hindi para maging kung sinong sikat. Pero ang magdiin mismo ng punto, di mo ito natutunan sa kung anong seminaryo. Walang tao nagturo sa iyo nito. Pagkus ang aking Ama na nasa langit, ay ipinahayag ito sa iyo. Na ako nga, hindi Ama, Anak at Espiritu Santo, kundi ako si Jesus Kristo, at sa ibabaw ng batong ito, anong bato? Ang siyaring bato na pinuntahan ni Abel, sa ibabaw ng siyaring bato na yon, at sa ibabaw ng mismong batong ito, ang espiritual na kapahayagan ng katotohanan ng Diyos. Itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng impyerno ay di makapananaig laban dito. Siya nga, subukan man ng kung sino, pero di nga sila makapananaig, kita nyo? Kaya tumungo na mismo sa Kalbaryo upang maipako, bumalik at tahakin nyo ang inyong daan kasama ng mga pinili ng Panginoon na mga kakauntit hinamak, sumulong. Ngayon, Panginoon, amin pong itinatagubili ng lahat ng mga bagay sa iyo. Wala po akong nalalaman sa grupo po na narito. Kung ano ngang narito, wala po akong kakayahan na malaman, Panginoon,
maliban na iyong ihayag ito. At ngayon, Ama, Diyos, di ko po inihingi na iyong gawin yun. Akin lang na inilalapag ito sa harapan ng mga tao. Ayan nga sila. Nawa po'y maging tunay na kalbaryo ito sa umagang ito. Nawa po'y maging tunay na pagpapako sa krus ito ng kanilang sariling mga kalooban at sariling mga paghahangad at magagarbong mga bagay sa buhay. Nawa po'y ang mga tao'y maging mapagpakumbaba at magkaroon ng paglanais na tahakin ng daan kasama ng mga pinili ng Panginoon na mga kakauntit hinahamak. Nawa sila'y makalakad na may pagpapakumbaba. Naway may panganak sila sa kahariang ito, sa dakilang kahariang ito ng Diyos na isang espiritual na katawan, sa pangkalangitang katawang ito ni Kristo sa lupa. Sa pamamagitan ng isang espiritu ay tayong lahat ay nabautismuhan patungo sa iisang katawan. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Sila man ay itim, puti, dilaw, kayumanggi, ano pa man sila, lalaki man o babae, alipin man o malaya, kami pong lahat ay ibinunsod na uminom sa siyaring espiritu na yon. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. At nawa ito'y mapasa sa marami sa umagang ito na kanila mismong mapag-unawa. Nawa po'y ibukas mo ang kanilang pangunawa. Pagkatapos ay magiging isa mismo itong bagong araw sa kanila. Ang araw ay sisinag at ang malabong liwanag ng mga gawang taong mga teolohiya ay paparam. At ang liwanag ng Diyos ang sisinag sa kanilang daraanan at hahapakin ng tabing na tumatabing sa magandang liwanag na ito. At sila nga'y makapaglalakad na sa daan ng kabanalan pagkatapos na nabubuhay na para sa iba. Gaya ng ginawa noon ni Kristo. Ngayon, habang ipinamamanhik po namin ng pila para sa pananalangin, dalangin ko na iyong pahiran ang iyong mga lingkod sa umagang ito. Lahat po kami, habang mananalangin kami para sa isa't isa, at may pagkaloob sa araw na ito, na ang bawat tao po na may sakit na dudulog sa pilang ito para sa pananalangin ay gumaling nawa. Nawa sa kanilang pag-uwi, gaya nung munting duling na batang babae, at nung munting batang lalaki, at nung matandang babae, at ni kapatid na Wright, at marami pa sa kanila na nagsipagdulog, Panginoon, nalipos ng mga kadalamhatian at karamdaman, at kung ano-anong di mapagaling-galing ng mga doktor, at heto nga sila sa araw na ito, makalipas ang 1 linggo, at heto sila na magaling na ngayon. Diyos, nawa po'y magsidaan ang mga kalalakihan at mga kababaihan, taglayang siyaring pananampalataya na yon, na may pagkabatid na sila'y patutungo sa Kalbaryo para maipako ang kanilang pag-iisip at kanilang mga ideya na sila raw ay wala ng pag-asang gumaling. Nawa ang kapangyarihang bumangon kay Jesus mula sa libingan ay pagkalooban sila ng buhay, ng dakilang buhay sa pananampalataya. At pagkatapos lamang nito, naway marami ang pumaroon sa dakong bautismuhan para mabautismuhan. Amin po itong hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, may 20 minuto na lang tayo para pausarin ang pila para sa pananalangin at ang gawain para sa pagbabautismo. Ngayon, wala po tayong mga prayer card. Tayo po'y umusad na mula riyan at sinisikap po nating gawin ito sa malalaki kong mga pagtitipon kapag naumpisahan na natin. Sinabi ko na po sa inyo ang lahat, inilatag na, nai-record na natin yun sa tape, at saan man ako magpunta, itong mga tape na ito'y maunang ipadadala roon. Ang tandangay, sadyang nakaturo na mismo sa pagpapala. Ang ideya nga'y, kung mananalangin ka sa mga may sakit, ibunsod mo na ang mga tao'y maniwala sa iyo. Sabi ko, hindi naman sila maniniwala sa akin. Sabi niya, ipagkakalob sa iyo ang mga tandang ito, at sa pamamagitan nito'y maniniwala sila. Ang mga tandangay patuloy na kumikilos ng 10 taon sa buong palibot ng mundo, na walang kahit isang pagkakataon na nabigo ito. Di nga nabigo kahit kailan dito. Ilan po ang naniniwala na totoo ito? Bueno, kung mapaniniwalaan mo ang tanda, kung ganoon, ay sampalatayanan mo ang mensahe. Ganon nga, ipinapakita mismo nito. At ipahintulad ba ng Diyos na maglagay sa akin ng isang mensahe at gawin niyo na gano'n na lamang nakasakdal gaya noon na ano pat, haya't magsasabi ba ako sa inyo ng kasinungalingan? Hindi nga ipahintulot ng Diyos na gawin ko yon. Hindi po. Ang sinasabi ko mismo sa inyo ay katotohanan. Ngayon, ang lahat ng nagnanais na may panalangin ay dito po banda sa hanay na ito rito, magpunta lang sa bahaging ito. Kung mamarapatin nyo sa bandaroon, pumila lamang sa may kanan. At pagkatapos, diyan nadudulog isa-isa ang mga tao habang mananalangin tayo. Pagkatapos, ipamamanhik natin sa mga kalalakihan, sa mga aser, at sila diyan na magantabay. At habang ang mga tao ay padulog dito, pagkatapos ay dito rin sa gilid na ito, paikutin natin sila sa likod at ililinya sila rito para makadulog. Ang lahat po na ipapanalangin. Oh, hindi po. Bueno, kahit kailan nyo gusto, wala pong problema. Sige, pwede nyo siyang dalhin dyan. O pwede kong, sige, dalhin nyo siya riyan ngayon.
o siguro'y may-maya po, kailanman niya gusto, wala pong problema. Ngayon, tumaimtim po tayo sa abot ng makakaya natin. Sa susunod na ilang mga minuto, gusto ko pong lahat kayo ay magbulay-bulay ngayon. Ngayon, ano bang sinabi ng Biblia? Ang pananalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Ilan po ang nalalaman na tama yan? Ilan po ang nakakaalam na sinabi ng Biblia, ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila ng mga magsisisampalataya. Ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. At ano yung mga gawa? Ang sabi niya, gagawin ko kung makasasampalataya kayo na magagawa ko ito. Tama po ba? Ano po yung tinanong ko? Di ako paniniwalaan ng mga tao. Sabi niya, ang mga tandang ito'y magbubunsod sa kanila na manampalataya. Ngayon, kung sumasampalataya kayo, maghanda na, ito na mismo ang oras ng inyong paglaya. Gaya nga nung kung papaano yun mula sa kasalanan, ito ang siring pangako na yun ng siring Diyos. Ngayon, meron po tayong munting may sakit na babae rito na may problema sa tiyan na nanggaling pa ng New Albany. Ipananalangin natin siya unang-una para siya po'y makaupo na agad. Ngayon, taimtim lang at ang lahat po ngayon, inihiling ko sa mga kapatirang lalaki na tulungan ako rito at iyuko na po natin ang ating mga ulo pansumandali ngayon para sa pananalangin. Ngayon, makalangit na Ama, ito nga'y ang iyong salita sa tuwina. Wala po sa akin ang pagkilos na ipangyayari mismo ito rito. Kaya't ang nakatangpo lamang sa akin ay ang ipangaral ito. At sa pagkabatid nito, at nalalaman na ako'y nasa edad medya na ngayon, at darating ang araw na kakatagpo na ako sa iyo. Ang ipinangangaral ko po'y ang katotohanan galing sa puso ko. Iyo pong nababatid ito, hindi para manghusga, dahil kung ganoon po, Panginoon, ay kinakailangan ko mismo na ako'y magsisisi. At Ama, dalangin ko pong ika'y tutulong ngayon habang kami po'y tutungon at mananalangin na para sa mga may sakit. Naway ang mga panalangin ko'y tugunin at di lang ang aking pananalangin, Panginoon, bagkus ang pananalangin ng iglesia pong ito habang ang mga kaawa-awang mga tao rito. Ano nga po kung ang may bahay ko ang nakatayo rito? Ano kaya kung siya ang nakaupo sa silyang de gulong? O kapatid kong babae, nanay ko? O Diyos, pagalingin mo ang mga taong ito. Iyo nga pong gawin, Panginoon. Masdan, nakatayo sa pila para sa pananalangin. Sakit sa puso, kanser, tumor, lahat ng iba't ibang uri ng mga sakit at pagdalamhati. Marami sa kanila ang dumudulog. Daan-daan ang pinagagaling dito mismo, Panginoon. At nakikita nila ito at sinasampalatayanan nila ito. At dumudulog po sila sa pila para sa pananalangin para tanggapin naman ang para sa kanila. Sila po'y dumudulog patungo sa buhay na batong ngayon. Hindi po sa iyong lingkod, bagkus sa iyong anak na si Jesus, na siyang pinuno ng iglesyang espiritual na mahiwagang persona sa kalagitnaan namin. At sa amin pong pagtungo na nag-aalay sa pangalan niya, sinabi mo, sa aking pangalan sila'y magpapalayas ng mga dyablo, e dinadalangin ko na iyo pong tutugunin ang aming mga pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ang bawat isa'y manalangin. Ngayon, ito po ang inyong bahagi rin. Ito ang pananalangin nyo. Ngayon, ang munting babaeng ito'y mamamatay kung hindi lamang sa bagay na iyon na tumulong sa kanya. Ilan po ang nakakakilala kay kapatid na Stadscliffe? Kinakapatid na lalaki at kapatid na babaeng Stadscliffe. Ako po'y tinawagan mula sa Alemanya ng 3 beses ng isa pong gabi. Yung anak nilang sanggol ay namatay. Hiniling nila, kapatid na Branham, nasaksihan ka namin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagbangon ng patay. Naroon nga sila noon na tumayo minsan at nasaksihan nyo, kita nyo? At napagkikilala namin na ikay propeta ng Panginoon. Bigkasin mo lamang ang salita. Sabi ko, di ko pwedeng bigkasin yon maliban na ilagay mo na yon sa bibig ko. Magpunta ka sa Alemanya. Tumayo nga ako agad. Sila nga'y tumawag sa telepono. May eroplanong jet na susundo sa iyo papunta rito sa Alemanya ng 6 na oras. May jet daw ng kasundaluhan na maglilipat sa akin papuntang Alemanya para ibangon ang isang patay na sanggol. Isang jet ng kasundaluhan na magdadala raw sa akin sa loob ng 6 na oras mula rito sa Louisville papuntang München, Alemanya. Pumasok ako sa loob at lumuhod ako at sabi ko, Ama, ano pong dapat kong sabihin? Ikaw po'y magsalita sa aking bibig. Hindi niya ako sinagot. Lumabas ako't nagpunta sa kakahuyan. Sabi ko, Ama, ano pong dapat kong sabihin? Iyo pong ilagay ang mga salita sa aking bibig. Ako po'y nagpunta rito ng walang kabuluhan. Kung hindi po, bumalik na ako. Hindi pa rin niya ako sinagot. Pumasok na ako. Buong gabi ay nanalangin ako. Panginoon, iyo pong ilagay ang mga salita sa bibig ko. Walang sagot. Nung sumunod na umagay, bumangon na ang may bahay ko. At nung umalis na siya, iyong salita, tumayo po ako nun. Ang sabi ng Diyos, huwag mong sasawayan ito. Ito ang kamay ng Panginoon. Dagli-dagli nga sa telepono. Di ako makapupunta. Hindi. Ito kasi ang kamay ng Panginoon. Pinipigilan ako. Nakikita niyo na yung kapangyarihan na naroon sa pagsaway na yon? Nung sabihin nga ng Diyos, huwag mong gawin yan. Dahil ito'y ang kamay ng Panginoon. Ngayon, si Moises, nung isang beses, sinabihan siya na huwag gawin ang isang bagay. Kaya't nagpunta pa rin ginawa yun. Naalala nyo? Kaya di ako nagpunta.
At magagawa ko pong magdala sa inyo ng mga dokumento na nagpapakita ng 4 na iba't ibang mga tao na idineklara ng patay ng mga doktor matapos na ipanalangin at sawayin ang kamatayan. Kita nyo, nakatayo po tayo rito para sawayin ang mismong bagay na yan. At kung binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para gawin ang isang bagay, ikaw nga'y mag-ingat sa kung anong gagawin mo. Kita nyo? Kinakailangan nyong ang sabi niya, huwag. Ngayon alalahanin nyo. Marahil di yun tumitimo sa inyo ng ganong katimo. Pero sa akin po, napakalaking bagay nun. Kita nyo? Huwag mong sawayin ito. May tunay na kalugod-lugod na malumanay na tinig, mga 6:30. Napalagay ko nga'y 6:30 ng umaga. Sabi, huwag mong sawayin ito. Ito ang kamay ng Panginoon. Sabi ko, salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Di ko po yun gagawin. Kung ang sinabi niya'y, sawayin mo ito, ang kaaway ito na nakalusot, sasabihin ko, sige't magpunta na, at may pangyayari nga yun mismo. Noong iyong munting batang lalaking yun sa Finland ay nakalupasay doon na patay na, durog na durog, wala ngang anumang buto sa kanyang katawan ang hindi bali. Sinabi nga ng Panginoon na hayon nga roon ang kamay ni Satanas. Ang sabi, sawayin mo ito. At sabi ko, kamatayan, di mo siya masasakmal. Ibalik mo siya! Bitiwan mo siya! Doon nga'y napatalon siya sa kanyang mga paa, na haya't wala nang kahit anong baling buto sa kanyang katawan. Yun nga ang salita ng Panginoon. Di ko nga pwedeng gamitin ang salita ng Panginoon hanggat ang salita ng Panginoon ay mapunta muna sa akin. Pero sa kasulatan nga'y, binigyan ako mismo ng salita ng Panginoon ng atas na manalangin para sa mga may sakit na ito. Binigyan kayo ng atas na manalangin para sa kanila. Ngayon, ang pananalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Panalangin po tayo. Iyukon niyo ang inyong mga ulo. Sasaksi po tayo sa sinabi niya habang dumudulog kayo isa-isa. Isa kang Kristiyano, di po ba? Nananampalataya ka ba ng buong puso mo na paigihin ni Jesus ang kalagayan mo? May sakit ka sa tiyan. Patagal mo nang iniinday yan ng maraming taon na, kapatid na babae. Ngayon, gagaling ka kung ikaw lamang ay makasasampalataya. Ngayon, Panginoong Diyos, ang kabataang babaeng ito'y mamamatay maliban na iyo siyang tulungan. Ngayon dalangin ko po, habang tinitingnan ko siya, wala nga akong nakikitang dahilan para siya'y mamatay. At nararamdaman ko sa Espiritu ko, Panginoon, na ito po'y iyong ipinahintulot na kalooban ngayon, na anupat sinasaway ko ito. Satanas, pakawalan mo siya. Sa pangalan ni Jesus Kristo, naway ang kapatid ay umigi ang lagay, magpunta sa iglesyang ito, at magbigay ng kanyang patutuo sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Ngayon, ganon lamang kasimple, binibini, gagaling ka. Pinaniniwalaan mo ba yan, kapatid na lalaki? Nananampalataya ka ba riyan sa kaibuturan na gagaling ka? Sige't humayo ka na. Simulan mo nang kumain ng kung ano bang, ayan ka nga, higi na ang lagay mo. Ngayon, ang iniisip mo nga'y ikaw dapat ang magbibigay sa mundo ng stroke at paralisahin ito. Ang nangyari, ikaw nagkaroon ng stroke at naparalisa ka. Ngayon, ang Diyos ng langit na nag-alis ng stroke na yun mula sa mundo para magbigay ng kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng siyang pangalan ay magbibigay sa iyo ng kapatawaran ng kasalanan. Aalisin ng stroke na yan mula sa iyo at paigihin ang lagay mo. Sumasampalataya ka ba na magagawa niyang paigihin ang tibok na yan ng puso? Sumasampalataya ka ba na ikaw nga'y iigi ang lagay? Panginoong Yesus, ang babae pong ito'y ang dapat sana'y mananatili siya rito sa silyang de gulong na ito sa buong buhay niya at pagkatapos, kukunin na. Pero hinihiling po namin na itong kapangyarihang ito ni Satanas ay mawaglit mismo mula sa kanya. Ang kapatid na babae po'y mabuhay at makapaglakad na ng normal na magagawa niya. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ka? Isa po itong tapos ng gawa. Tapos na ito. Ano pa bang ikakatakot? Wala na dapat pagkatakot. Wala na dapat. Wala na bang pinagaling ka na mula sa kanser nung isang beses na isuko mo? Ibigay ang lahat kay Jesus. Panginoong Yesus, ipinapatong ko po ang aking kamay sa babaeng ito at sinasaway ko ang karamdaman sa kanya. Alam ko na isa siyang Kristiyano, ipinanganak sa Espiritu. Inaalis ko ang sakit na yon mula sa kanya sa pangalan ni Jesus Kristo sa kahangahangang pangalan na yon. Amen. Panginoong Diyos, para naman po sa pinagmamalasakitan niyang kapatid na lalaki, inihiling ko po sa pangalan ni Jesus ang kaligtasan ng lalaking ito. Tumindig lamang diyan. Amen. Pangyayari. Handa ka na bang tanggapin ang iyong kagalingan, iho? Siya nga, ito'y nakarating na sa kanyang kamay. Panginoong Yesus, sa kabataang lalaki po na narito, nang sabing mula sa iyo, dumadalangin siya na matanggap niya ang kanyang kagalingan. Bilang iyong lingkod, ipinapatong ko ang aking mga kamay sa kanya sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, meron po bang... Ngayon, sige, tumawag ka lang sa kanyang pangalan. Ngayon, hindi po sa akin. Ama Diyos, kung papaanong naging isang anak na dati nadantay sa dibdib ng nanay na kanyang tinatapik-tapik siya at nananalangin kasama siya tinahawakan ng munti niyang kamay nung siya'y sanggol pa lamang na umuuha. Ngayon, inilagay ni Satanas ang nanay na ito sa institusyon ng mga may sakit sa pag-iisip. Diyos,
Dumudulog po ang lalaking ito sa banal na iglesia ng buhay na Diyos, sa isang iglesia na isinilang sa Espiritu ng Diyos, isang iglesia ng Espiritu ng Diyos ay nabubuhay at inihahayag ang kanyang sarili. At ngayon po, sa pamamagitan ng pananalangin, inililigtas namin ang babaeng ito mula sa institusyon na yun. Sa pangalan ni Yesus Kristo, dumadalangin kami. Amen. Makakauwi ka na. Mainam ka na. Salamat sa pagpunta na humiling ka para sa iyong nanay, isa ngayang tunay na anak na lalaki. Ito na ang araw ng iyong pagkaligtas. Panginoong Yesus, para sa kabataang babaeng ito, para naman sa kaligtasan ng kanyang asawang lalaki at sa kagalingan ng lalamunan niya, naway matanggap niya ito sa pangalan ni Yesus Kristo na siya mismong nagsabi, lumapit, sampalatayanan na ito ngayon at ito'y tapos na mismong gawa. Panginoon, sinabi na ng mga doktor, Panginoon, na naroon yun sa kanyang katawan, papunta na sa kanyang mata. Siya po'y dumulog dito para maligtas. Nagpunta rito mismo sa altar. Habang ang banal na iglesyang ito'y nananalangin, umihiling ako ng kagalingan sa pangalan ni Yesus Kristo. Nang hagupit na ito'y lumisan na po mula sa kanyang katawan. Tapos na po itong gawa. Para naman sa kanyang anak na lalaki, itinadalangin ko ang panyo na ito. Naway ang pandinig at ang tamang mga kalagayan ay manumbalik na sa kanyang tenga. Ngayon, nagsasalita po ang iglesia. Ngayon ang iglesia ang mahiwagang katawan ni Kristo. Lahat kami nananalangin para sa iyo. Kita nyo? Niyahayag namin na di na kami sa sanlibutan ito. Hindi na kami nagsasalita na may pag-aagam-agam pa kung saan ba kami patutungo. Natagpuan na namin ang daan. Ipinanganak kami sa daan na ito. Kami ang iglesia ng buhay na Diyos. Bahagi nito. Kaya't nagkalat ito sa buong mundo. Pero ito nga'y isang grupo rito. Ngayong araw na ito, sama-sama kami na dumudulog sa pangalan niya. Naparito kami para gawin ang sinabi niya na gawin. Wala nga siyang anumang di kayang ihayag kapag kami naglalakip-lakip na magkakasama. Mananalangin sa mga may sakit, magpapatong ng mga kamay sa kanila. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Ang sakit mo nga sa puso'y umalis na sa iyo. Sa pangalan ni Yesus Kristo, sinusunod ko ang atas na ibinigay ng Diyos sa akin.